Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa gitna ng tahimik na gabi sa barangay San Isidro, at bago pa man makagalaw ang mga aso sa paligid ay nakahandusay na sa kalsada si Mateo Rivera, duguan ng dibdib habang nanginginig ang kanyang kamay na parang pilit pang humahawak sa buhay na unti-unting dumudulas sa kanya. Sa may di kalayuan ay nakatayo si Lila Rivera, ang kanyang bunsong kapatid, nakatitig sa katawan ni Mateo na parang hindi niya matanggap ang nangyari. Nanginginig ang kanyang tuhod habang hawak niya ang cellphone na kanina lamang ay ginagamit para tawagan ang kapatid. Kuya bakit bulong niya sa sarili, halos hindi lumalabas ang boses. Ang ilaw mula sa poste ay tumatama sa mukha ni Mateo, at doon nakita ni Lila ang isang bagay na mas lalong nagpabigat sa kanyang dibdibang maliit na rosaryo na hawak ng kapatid, ang parehong rosaryo na ibinigay ng kanilang ina bago ito namatay 5 taon na ang nakalipas. Lumuhad siya sa tabi ng katawan, nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang balikat ni Mateo. Kuya, gumising ka please. Ngunit alam na niya ang sagot bago pa man niya marinig ang sigaw ng kapitbahay na nakakita rin sa nangyari. Sa gilid ng kalsada, isang itim na sasakyan ang mabilis na yumandar palayo, parang maltong naglaho sa dilim. At sa loob ng sasakyang iyon ay nakaupo si Adrian Cortez, nakapikit ang mga mata habang mariing hinahawakan ng manibela, parang sinusubukang pigilan ang sariling huminga. Hindi dapat ganito, bulong niya. Hindi siya ang target. Ngunit ang katotohanan ay nananatiling nakadikit sa kanyang isipan siya ang bumaril. Ilang minuto bago ang putok, nakatago siya sa likod ng bakod sa tapat ng bahay ni Kapitan Rodolfo de la Cruz, ang pinakamakapangyarihang tao sa barangay. May utos siya, isang simpleng utos, takutin lamang. Ngunit nang bumukas ang gate at may lumabas na lalaki, hindi niya naisip na si Mateo iyon. At nang marinig niya ang sigaw ng lalaki sino yan, napaputok ang baril bago pa man niya napigilan ang sarili. Sa kabilang bahagi ng barangay, sa loob ng lumang bahay na yari sa kahoy at yero, nagising si Teresa Rivera, ang kanilang ina na matagal nang pinapahirapan ng sakit sa puso. Umupo siya sa kama habang hinihingal. Mateo, tawag niya, na parang may naramdamang hindi maipaliwanag na kaba. Ngunit walang sumagot. Sa isip ni Teresa ay bumalik ang isang alaala mula 30 taon na ang nakalipas. Bata pa noon si Mateo, hawak ang kamay ng kanyang ama habang naglalakad sa parehong kalsada kung saan siya ngayon nakahandusay. Anak, tandaan mo, sabi ng ama noon. Sa mundong ito, ang pangalan ng pamilya ang pinakamahalagang bagay. Ngunit hindi alam ni Mateo noon na ang pangalang iyon ay may kasamang mga lihim na kayang pumatay. Samantala, sa barangay hall, nakaupo si Kapitan Rodolfo de la Cruz sa kanyang opisina habang nakatingin sa telepono. Tumawag ang isa sa kanyang tauhan. Kap, may problema. Tumahimik ang kapitan. Ano? Yung lalaki patay. Saglit na hindi nagsalita si Rodolfo. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon, ngunit ang mga mata niya ay tila mas naging madilim. Sino? Tanong niya. Si Mateo Rivera. Doon lamang kumunat ang noo ng kapitan. Rivera, parang may matagal ng alaala ang sumilip sa kanyang isipan. Isang utang na loob, isang lihim, isang pangakong hindi dapat mabunyag. Pinatay niya ang tawag at tumayo. Sa labas ng barangay hall ay nagsisimula ng magtipon ng mga tao, dahil kumalat na ang balita na may binaril sa kalsada. Sa gitna ng mga bulungan at takot ay lumapit ang matandang si Mang Isko kay Lila na umiiyak sa tabi ng katawan ng kapatid. Iya, kailangan nating dalhin siya sa ospital. Ngunit alam ng lahat na huli na. Ang dugo ni Mateo ay bumubuo na ng maliit na ilog sa semento. Sa malayo ay naririnig na ang sirena ng pulis. Ngunit sa loob ng isip ni Lila ay may isang tanong lamang na paulit-ulit na sumasaksak sa kanya, bakit naroon si Mateo sa tapat ng bahay ng kapitan? Dahil alam niya ang isang bagay na hindi alam ng iba. Kaninang hapon lamang ay nakita niya si Mateo na may hawak na makapal na sobra, at nang tanungin niya ito ay ngumiti lamang ang kapatid. May kailangan lang akong ayusin, sabi nito. Para sa pamilya. Ngayon ay naisip ni Lila na baka ang sober na iyon ang dahilan kung bakit patay na ang kapatid niya. Ngunit ang hindi niya alam ay may isa pang taong naghahanap sa sobreng iyon. Sa loob ng sasakyan na mabilis na tumatakbo palabas ng barangay, huminto si Adrian sa gilid ng madilim na kalsada. Lumabas siya at sumandal sa pinto ng kotse habang hinihingal. Sa kanyang bulsa ay may hawak siyang maliit na papel na kinuha niya mula sa bulsa ni Mateo bago siya tumakas. Hindi niya pa ito binubuksan. Ngunit ramdam niya ang bigat nito.
Parang alam niyang ang papel na iyon ay may kakayahang sirain ang buhay ng maraming tao. Sa kabilang dulo ng barangay, sa loob ng isang maliit na tindahan na bukas pa kahit gabi na, may lalaking nakaupo sa madilim na sulok. Siya si Daniel Rivera, ang nakatatandang kapatid ni na Mateo at Lila na 10 taon nang hindi umuuwi sa barangay. Narinig niya ang balita mula sa radyo ng tindahan. May lalaking binaril sa San Isidro kinilalang si Mateo Rivera. Parang tumigil ang mundo niya sa sandaling iyon. Unti-unti siyang tumayo, ang mga mata ay nagdidilim sa galit. Hindi pwedeng totoo bulong niya. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may lumang apoy na muling nagising ang galit sa pamilya de la Cruz. Isang galit na matagal na niyang sinubukang takasan. Dahil alam niya ang isang bagay na hindi alam ng karamihan sa barangay, ang pagkamatay ng kanilang ama 20 taon na ang nakalipas ay hindi aksidente. At ang pangalan ng taong sangkot doon ay Rodolfo de la Cruz. Habang lumalalim ang gabi, nagsisimulang dumami ang tao sa paligid ng katawan ni Mateo. Ang pulis ay dumating, ang mga kapitbahay ay nagbubulungan, at si Lila ay nakaupo pa rin sa tabi ng kapatid habang hawak ang rosaryo nito. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay may mas malalim na galaw na nagsisimulang galihim na matagal nang nakabaon sa barangay na ito. At ang unang patak ng dugo ay bumagsak na. Sa isip ni Kapitan Rodolfo habang nakatanaw siya mula sa bintana ng kanyang bahay, iisa lamang ang malinaw, kung may nakakita sa ginawa ng kanyang mga tauhan, kailangang patahimikin ang taong iyon. Ngunit hindi niya alam na may 2 taong nagsisimula ng maghanap ng katotohanan si Lila, na nawalan ng kapatid, at si Daniel, nakakauwi pa lamang na may dalang galit mula sa nakaraan. At sa pagitan nila ay nakatago ang isang lihim na maaaring magpabagsak sa buong barangay. Hindi pa alam ni Lila na ang unang taong magsisinungaling sa kanya kinabukasan ay hindi ang pulis, hindi ang kapitan, kundi ang sarili niyang ina. Pagsikat pa lamang ng araw ay nabalot na ng manipis na usok ng naglulutong kahoy at nagkakape ang buong San Isidro, ngunit sa bahay ng mga Rivera ay walang amoy ng almusal, tanging kandilang nakapalibot sa kabaong na bagong dating at ang mapait na halimuyak ng bulaklak na hiniram lamang sa punerarya dahil kulang ang pambayad. Tahimik na nakaupo si Teresa sa tabi ng bangkay ng anak, suot ang kupas niyang bestida, namamaga ang mga mata ngunit halos walang luha. Sa ganitong uri ng sakit, lampas na sa iyak ang katawan. Si Lila na may nakatayo sa may pinto, pinagmamasdan ang mga kapitbahay na papasok at lalabas, may dalang sopas, pandesal, o bulong-bulong ang hindi na itago kahit pa binabaan nila ang boses. Nasa maling lugar kasi si Mateo. May nakaaway yata. Baka may alam siyang hindi dapat. Lahat ng iyon ay pumapasok sa tenga ni Lila na parang maliliit na karayom. Nang may dumating na pulis para kumuha ng pahayag, agad siyang lumapit. May nahanap ba kayong gamit sa kuya ko? May sober siya kahapon. Mahalaga yun. Saglit na nagkatinginan ang 2 pulis. Ang mas matanda sa kanila, si SPO2 Javier Salcedo, ay malamig ang boses ng sumagot. Cellphone lang, wallet, saka rosaryo. Wala nang iba. Hindi kumibo si Lila, pero may kumislot sa kanyang sikmura. Sinungaling. Hindi niya alam kung bakit, pero alam niyang may itinatago ang lalaki. Sa gilid ng silid, napatingin si Teresa sa anak. Lila, tama na muna. Patay na ang kapatid mo. Hindi iyon pag-awat, para iyong babala. Ngunit si Lila, na lamaking palaging sumusunod sa utos ng nakatatanda, ay hindi na ang dating Lila na takot magtanong. Ma, bakit nandoon si kuya kagabi? Tanong niya. Bakit sa tapat ng bahay ni Kapitan? Napatigil ang mga babaeng nagdarasal sa sulok. Kahit ang hangin sa silid ay tila tumigas. Dahan-daang tumingin si Teresa sa anak, at sa unang pagkakataon mula nang dumating ang bangkay ay may takot sa kanyang mukha. Hindi ko alam, sagot niya. Masyadong mabilis, masyadong handa. At doon nagsimulang mabuo sa isip ni Lila ang hinala na ang bahay nilang ito ay matagal nang may lihim na hindi niya alam. Bago pa siya makapagsalita, may humantong motorsiklo sa tapat. Bumaba ang isang lalaking may dalang alikabok ng biyahe sa pantalon at sapatos. Nang dumungaw ang mga kapitbahay, agad silang tumahimik. Si Daniel, parang pangalan ng multo ang pagbigkas nila. Pumasok si Daniel Rivera sa bahay nang walang imik. Mas payat siya kaysa dati, mas maitim, mas matalim ang panga, at sa ilalim ng mga mata niya ay may pagod na hindi kayang itago ng kahit anong tapang. Huminto siya sa tabi ng kabaong at matagal na tinitigan si Mateo. Wala siyang hawak na bulaklak.
Wala siyang pasalubong na luha. Tanging dalawang kamay na mahigpit na nakakuyom hanggang mamuti ang mga buko. Sino ang gumawa nito? Tanong niya. Hindi malakas, pero sapat para maramdaman ng lahat ang bigat. Walang sumagot. Lumapit si Teresa, nanginginig ang kamay habang hinahaplos ang braso ng anak. Anak, huwag ka munang gumawa ng gulo. Dahan-daang tumingin si Daniel sa ina. Gulo. Patay ang kapatid ko, Maria. Hindi pa natin alam ang buong nangyari. Hindi ba? Mahabang katahimikan ang sumunod, at sa katahimikang iyon ay nakita ni Lila ang bagay na matagal niyang hindi nakita sa kanilang pamilya, isang sugat na hindi kailanman naghilom. Sa kabilang panig ng barangay, sa isang lumang bahay na nakatago sa likod ng mga puno ng mangga, nakaupo si Adrian Cortez sa madilim na kusina habang nakatitig sa maliit na papel na nakuha niya mula kay Mateo. Kagabi pa iyon nasa bulsa niya, pero ngayong umaga lang niya nagawang buksan. Hindi ito sulat, hindi rin resibo. Isa itong pahina mula sa lumang ledger, punit ang gilid, may mga pangalan at petsa, at sa tabi ng ilang entry ay may mga inisyal. RDCFRTR, nanginginig ang kanyang mga daliri. Sa ibaba ng pahina ay may isang linya na halos burado na, bayad para sa lupa at katahimikan ng pamilya Rivera. Napalunok si Adrian. Ang utos sa kanya ni Kapitan Rodolfo ay simple lamang takutin ng isang lalaking maghahatid ng papeles sa media mula sa bayan. Ngunit ngayong nakita niya ang laman ng papel, naintindihan niyang hindi simpleng pananakot ang dapat mangyari. May pinapatay na katotohanan, at nadamay ang maling tao. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, mabilis niyang itinupi ang papel. Pumasok ang kanyang tiyuhin na si Benny, dating tanod at kasalukuyang tauhan ni Rodolfo. Tinatawagan ka ng kapitan, sabi nito. Ngayon din, hindi agad sumagot si Adrian. Mula pagkabata, utang na loob ang salitang itinali sa leeg niya tulad ng lubid. Si Rodolfo ang nagpaaral sa kanya noong namatay ang kanyang ama. Si Rodolfo rin ang nagpagamot sa kanyang ina noong na-stroke ito. Ngunit kapalit ng bawat tulong ay unti-unti niyang ibinigay ang kalayaan niyang pumili ng tama. Hindi ko sinasadyang mapatay siya, bulong ni Adrian. Wala nang saysay yan, sagot ni Benny. Ang mahalaga, huwag kang magsasalita ng sobra. Pagtapak ni Adrian sa opisina ni Rodolfo makalipas ang kalahating oras, sinalubong siya ng malamig na katahimikan. Nasa likod ng mesa ang kapitan, maayos ang polo, parang walang namatay kagabi. Ngunit may kakaibang pagkapit sa fountain pen ang lalaki, tila pinipigilan ang sariling sumabog. Nakita ka ba? Tanong niya. Wala po akong nakita. Hindi yan ang tanong ko. Tumingin si Adrian ng diretso sa kanya. Sa tingin ko, wala pong malinaw na nakakita. Ang sagot niyang iyon ay totoo at hindi totoo ng sabay. Walang malinaw na nakakita sa kanyang mukha, pero may isang batang nasa kabilang tindahan na posibleng nakakita ng sasakyan. At may isa pang detalye na mas delikado, ang papel na nasa bulsa niya. Dahan-daang tumayo si Rodolfo. May kinuha ka ba sa bangkay? Ramdam ni Adrian na unti-unting umiinit ang batok niya. Wala po. Ilang segundo siyang tinitigan ng kapitan, at sa mga segundong iyon ay muling bumalik sa isip ni Adrian ang unang araw na ginamit siya para manakot ng negosyanteng ayaw magbigay ng lagay. 19 lang siya noon. Sinabi sa kanya ni Rodolfo, minsan, para maprotektahan ang mga mahal mo, kailangan mong madumihan. Ilang taon siyang naniwala roon. Ngayon, unang beses niyang naisip na baka si Rodolfo ang dumi mismo. Samantala, sa lamay ni Mateo, unti-unting lumilipat ang usapan mula pakikiramay tungo sa politika. May darating daw na halalan sa susunod na buwan. May balitang tatakbo si Councilor Nestor laban kay Rodolfo. At ngayon, may patay na Rivera na dating tumutulong sa mga magsasaka sa reklamong lupa. Nang dumating si Nestor upang makiramay, marami ang nagkibit-balikat. Kilala siyang oportunista. Ngunit nang tumayo siya sa harap ng kabaong at yumuko sa pamilya, napansin ni Lila na hindi sa bangkay nakatingin ang lalaki kundi kay Teresa. Nakikiramay ako, Aling Teresa, sabi niya. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang. Wala kaming kailangan sa politiko, putol ni Daniel mula sa likod. Napatigil si Nestor at ngumiti ng pilit. Hindi politika ang pakay ko rito. Talaga. Lumapit si Daniel, at biglang naging makitid ang sala sa tindi ng presensya niya. Kasi kung gusto mong gamitin ang kapatid ko laban kay Kapitan, sa iba ka lumapit. Nagkatinginan ng mga tao. Ito ang unang lantad na banggaan ng araw.
Kumalma ang boses ni Nestor, ngunit may talem. Hindi mo pa nga alam kung sino ang may sala. Matagal ko nang alam kung anong klaseng tao si Rodolfo. Sa pangalang iyon, napapikit si Teresa. Napansin iyon ni Lila. Maliit na reaksyon, pero sapat upang pumutok ang isang tanong sa kanyang isip. Bakit parang hindi bago sa ina nila ang pangalang iyon? Nang makaalis si Nestor, hinayla ni Lila si Daniel sa likod ng bahay, sa tabi ng lumang poso kung saan sila dating naglalaro noong mga bata pa. Kuya, anong ibig mong sabihin kanina? Tanong niya. Ano ang alam mo kay Kapitan? Hindi agad sumagot si Daniel. Umupo siya sa mababang bangko at tumingala sa langit na maulap. Noong namatay si Papa, sinabi sa atin na nalasing siya at nahulog sa kanal. Oo, hindi totoo yun. Parang may humawak sa batok ni Lila. Ano? May away noon tungkol sa lupa. May mga papel si Papa. Nagsusumbong siya laban sa pamilyang De La Cruz at sa ilang tao sa munisipyo. Tapos namatay siya. At pagkatapos noon, biglang tumahimik si Maria. Napaatras si Lila. Bakit ngayon mo lang sinasabi? Kasi umalis ako. Mapait ang ngiti ni Daniel. Duwag ako noon. Akala ko kapag lumayo ako, makakalimutan ko. Ngunit bago pa siya makadagdag, narinig nila ang sigaw mula sa loob. Pumasok sila agad at nadatnan si Teresa na nakaupo sa sahig, hawak ang dibdib, nanginginig habang may nalaglag na maliit na kahon sa tabi niya. Mula sa kahon ay gamulong ang ilang lumang larawan at isang susi. Ma, sigaw ni Lila habang lumuluhod sa tabi niya. Nangingilid ang luha ni Teresa, pero hindi sa sakit lamang. May mas mabigat, huwag niyo nang hukayin, hirap na sabi niya. Tama na, isang anak ko na ang nawala. Tinitigan siya ni Daniel, at unti-unting nagdilim ang mukha nito. Ibig sabihin, totoo, hindi agad nakapagsalita si Teresa. Ang sagot ay nasa katahimikan niya. Sa labas, tumindi ang ulan. Ang mga bisita sa lamay ay napilitang magsiksikan sa ilalim ng tolda. Sa loob ng bahay, ang bawat patak sa bubong ay parang orasan na humahampas sa natitirang oras bago tuluyang mabunyag ang mga lihim. Nang gaman ng kaunti ang pakiramdam ni Teresa, pinahigi siya ni Lila sa kwarto. Ngunit bago isara ang pinto, nakita niyang mahigpit pa ring hawak ng ina ang lumang susi. Hindi niya alam kung saan iyon ginagamit, pero malinaw sa kanya na ang susi na iyon ay hindi lamang para sa isang kahon o aparador. Susi iyon sa katahimikang matagal nilang kinulong sa bahay. Kinagabihan, habang abala ang mga tao sa lamay at ang ilan ay nagkakape sa labas, palihim na pumasok si Lila sa kwarto ng ina. Hindi niya iyon ginawa noon kahit kailan. Lumaki siyang may paggalang sa pribadong gamit ng magulang. Pero patay na ang kapatid niya, at ang paggalang ay unti-unting tinatalo ng pangangailangan malaman ang totoo. Sa ilalim ng kama ni Teresa ay may lumang trunk na bakal. Sinubukan niyang buksan ngunit nakalak. Kinuha niya ang susi sa ibabaw ng mesa, iyong palihim na inilapag ng ina nang makatulog ito. Nanginginig ang kamay niya habang isinasalpak iyon. Sa loob ng trunk ay may mga lumang damit, isang rosaryong kahoy, at isang supot na plastik na nakabalot sa tela. Nang buksan niya, nakita niya ang mga dokumento, mga titulo ng lupa, resibo, liham, at isang lumang larawan ni Teresa at Rodolfo na magkatabi sa harap ng munisipyo, mas bata pa pareho, at ang ekspresyon nila ay hindi ekspresyon ng magkaaway. Parang biglang nagbago ang direksyon ng mundo ni Lila. Sa likod ng larawan ay may sulat kamay, para kay Teresa, para sa pangakong hinding-hindi natin ilalabas. Napaupo siya sa sahig. Umiingit ang trunk sa bawat paggalaw niya, pero hindi niya iyon alintana. May isa pang sober sa ilalim. Dito niya nakita ang isang dokumentong pirmado ni Rodolfo at ng namayapang ama nila. Kasunduan sa paglilipat ng bahagi ng lupa kapalit ng medikal na tulong at proteksyon. Ngunit may handwritten note sa gilid, hindi ito natuloy. Nagsinungaling si Rodolfo. Nang marinig niyang may tumikim sa may pinto, mabilis siyang napalingon. Nandoon si Daniel, basang-basa mula sa ulan. Hindi siya galit, mas nakakatakot siya dahil kalmado siya. May nahanap ka? Tanong niya. Hindi nakapagsalita si Lila agad. Inabot niya ang larawan. Nang makita iyon ni Daniel, tila may pumutok sa dibdib niya. Ano ta? Bulong niya. Bakit magkasama sila? Hindi ko alam. Ngunit parehong alam ng magkapatid na ang litratong iyon ay hindi simpleng alaala. Isa itong patunay na may koneksyon ang kanilang ina sa taong kinamumuhian nila. Sa sandaling iyon ay pumasok si Teresa,
nakahawak sa dingding para makatayo. Nang makita ang bukas na trunk at ang larawan sa kamay ni Daniel, naglaho ang natitirang kulay sa mukha niya. Sabi ko sa inyo, huwag niyo nang hukayin, mahina niyang sabi. Ma, nanginginig na tanong ni Lila, anong relasyon mo kay Rodolfo? Napapikit si Teresa. Bago ko nakilala ang ama niyo, si Rodolfo ang unang lalaking nangako sa akin ng buhay na maayos. Tila sinakal ng hangin ang silid. Si Daniel ay napaatras, hindi sa takot kundi sa galit na biglang nawalan ng direksyon. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko siya minahal gaya ng ama niyo, mabilis na sabi ni Teresa, tila ipinagtatanggol ang sarili sa isang kasong hindi pa sinasampa. Pero may utang ako sa kanya. Noong mahirap na mahirap ang pamilya namin, siya ang tumulong. Nang magkasakit ang lolo niyo, siya ang nagbayad. Pero may kapalit. Ano? Tanong ni Lila. Napaluha si Teresa. Katahimikan. Sa puntong iyon ay naunawaan ni Daniel ang higit pa sa sinasabi ng ina. Ang utang na loob na matagal nang iginigiit sa kanila ay hindi simpleng kabutihan. Isa itong tanikala. Alam mo bang may kinalaman siya sa pagkamatay ni Papa? Matigas na tanong ni Daniel. Hindi agad sumagot si Teresa. At ang hindi agad pagsagot ay mas mabagsik kaysa tuwirang pag-amin. Nakita ko sila noon, bulong niya sa wakas. Narinig kong nagtatalo. Gusto nang isumbong ng ama niyo ang pandaraya sa lupa. Sinabi ni Rodolfo na sisirain niya tayo. Kinagabihan, patay na ang ama niyo. Napaatras si Lila, napahawak sa mesa. At wala kang ginawa, napasigaw si Teresa, unang beses sa gabing iyon. Anong magagawa ko? May 2 anak ako. Buntis pa ako noon kay Mateo. Akala ko kapag nanahimik ako, may iligtas ko kayo. May iligtas. Mapait na ulit ni Daniel. Patay si Papa. Ngayon patay si Mateo. Ang bawat salita niya ay parang sampal sa mukha ng ina. Ilang katahimikan pa ang gusto mong bayaran, ma. Sa kabilang dako ng baryo, may isa pang pinto ang binubuksan. Nakatayo si Adrian sa harap ng maliit na kubo ni Aling Cora, ang dating sekretarya sa munisipyo na matagal nang nawala sa serbisyo. Hawak niya ang pahinang nakuha kay Mateo. Siya lamang ang natatandaan niyang maaaring makakilala sa estilo ng lumang ledger. Nang pagbuksan siya ng matanda, agad nitong nakita sa mukha niya ang problema. May hinahanap kang sagot na ayaw mong malaman, sabi nito bago pa man niya ibuka ang bibig. Sa loob ng kubo ay amoy lumang papel at kandila. Inilapag ni Adrian ang pahina sa mesa. Tumingin dito si Aling Cora at dahan-daang namutla. Saan mo nakuha ta? Kanino po galing ang ledger na yan? Tanong niya. Matagal bago sumagot ang matanda. Mga transaksyon yan noon sa mga lupang ipinasa ng peke ang pirma. May mga pamilya ritong napaalis. May mga binayaran para manahimik. Itinuro niya ang isang entry. Ito, Rivera. Napadiin ang panga ni Adrian. Anong ibig sabihin ng katahimikan ng pamilya? Sumulyap si Aling Cora sa pintuan, na parabang baka may makarinig. Ibig sabihin, may nangyari at kailangang takpan. Ang mga De La Cruz, matagal nang marunong bumili ng takot. Hindi na niya kinailangang banggitin ang pangalan ni Rodolfo. Nasa himig pa lang ay malinaw na kung sino. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang mabuo ang 2 magkaibang landas tungo sa iisang bangin. Sa bahay ng mga Rivera, napilitan si Teresa na ikwento ang ilang bahagi ng nakaraan, bagamat kapiraso lamang. Sinabi niyang minsang inalok ni Rodolfo ang ama nila ng tulong para sa papeles ng lupa. Nang tumanggi ito sa ilegal na paraan, doon nagsimula ang tensyon. Nang magkasakit si Teresa at walang pambayad sa ospital, si Rodolfo muli ang tumulong. Akala ko may kabutihan pa siya, umiiyak niyang sabi. Akala ko mapapakiusapan ko siya. Ngunit ang tulong ay naging pisi sa leeg nilang lahat. Noong namatay ang papa niyo, dagdag niya, sinabi sa akin ni Rodolfo na kung magsasalita ako, mawawala rin kayo. Wala nang mas masakit na marinig para kay Lila kaysa ang pag-amin ng ina na pinili nitong manahimik. Naiintindihan niya ang takot, pero sa bawat pagtatangkang unawain ay lalong lumalaki ang puwang na iniwan ni Mateo. Samantala, si Daniel ay tila tuluyang nahubaran ng natitirang pagpipigil. Lumabas siya ng bahay kahit umuulan pa at hinabol siya ni Lila. Saan ka pupunta? Kay Rodolfo. Kuya, huwag. Hinawakan niya ang braso nito. Kung pupunta ka roon ng galit, baka hindi ka na rin makabalik. Huminto si Daniel at tumingin sa kapatid.
Sa liwanag ng ilaw sa labas, nakita ni Lila na may luha sa gilid ng mata nito ngunit hindi bumabagsak. Hindi ko na kaya ta, Lila. Buong buhay natin, tayo ang nag-adjust. Tayo ang natakot, tayo ang tumahimik, tapos si Mateo ang namatay. Kaya nga kailangan nating maging matalino, sagot ni Lila, halos pabulong ngunit mas matatag kaysa naramdaman niya. Hindi tayo pwedeng sumugod ng walang hawak. Ilang segundo siyang tinitigan ni Daniel, saka dahan-daang huminga. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, si Lila ang nakapagpahinto sa kanya. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay hamupa ang apoy. Sa bahay ni Rodolfo, may ibang uri ng apoy ang nagliliyab. Kakatanggap lang niya ng mensahe mula sa isang tauhan, nakita raw si Adrian sa kubo ni Aling Cora. Maliit na detalye para sa ordinaryong tao, pero para kay Rodolfo, senyales iyon ng pagdulas ng kontrol. Pinatawag niya muli si Benny. Mas marami ng alam ang pamangkin mo kaysa dapat niyang malaman, sabi niya. Ayusin mo. Hindi agad sumagot si Benny. Kahit matagal na siyang tapat kay Rodolfo, may hangganan din ang kaya ng konsensya. Bata pa yun, Kap. At lalong delikado dahil bata pa. May konsensya pa. Tumalikod si Rodolfo at tumingin sa bintana kung saan tanaw ang mga ilaw mula sa lamin ni Mateo sa kabilang kalye. Ang problema sa mga mahihinang loob, sila ang unang umaamin. Sa gabing iyon, habang pinapatulog ni Lila ang ina at binabantayan ni Daniel ang kabaong ng kapatid, dumating ang isang batang lalaking payat na palaging nagde-deliver ng yelo sa tindahan. Si Junjun. Basa ang tsinelas, kabado ang mukha. Ate Lila, mahinang tawag niya. Lumapit si Lila. Bakit? Tumingin muna ang bata sa paligid bago nagsalita. Ate, may nakita po ako kagabi. Kumabog ang dibdib ni Lila. Dinala niya ang bata sa gilid, malayo sa usisero. Anong nakita mo? Yung sasakyan po, itim. Huminto sandali sa may tindahan namin bago nangyari yun. Tapos may lalaki pong bumaba. Hindi ko nakita ang mukha kasi nakasombrero, pero narinig ko po siyang may kausap sa telepono. Sabi niya, hindi pwedeng makarating kay Nestor ang papel. Napatayo ng tuwid si Lila. Sigurado ka? Tumango si Junjun. Takot lang po ako magsabi sa pulis. Baka mabalikan kami. Sa likod nila, narinig ni Daniel ang huling sinabi ng bata. Lumapit siya, mabigat ang hakbang. Anong papel? Nagkatinginan sina Lila at Daniel. Pareho nilang naisip ang nawawalang sober ni Mateo. At sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng malinaw na direksyon hindi lamang paghihiganti, kundi paghahanap sa isang bagay na pinatay para maitago. Hindi nila namalaya na sa kabilang dulo ng kalsada, may isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya, pinagmamasdan ang bahay. Si Adrian. Basa rin siya ng ulan, pero hindi niya pinapansin. Mula roon ay tanaw niya ang liwanag ng mga kandila at ang anino ng mga taong nagluluksa dahil sa kamaliang ginawa niya. Sa kamay niya ay ang punit na pahina mula sa ledger, at sa dibdib niya ay isang desisyong unti-unting humihiwalay sa utang na loob na bumuo sa kanya. Hindi niya kayang ibalik ang buhay ni Mateo, pero baka kaya niyang pigilan ang susunod na kamatayan. Hindi pa siya nakagagawa ng hakbang nang may tumigil na motorsiklo sa likod niya. Si Benny, umuwi ka na, sabi ng tiyuhin niya. Masama na ta. Hindi lumingon si Adrian. Tiyong, gaano nakatagal kayong nagsisinungaling para sa kanya? Huwag kang magtanong ng sagot na sisir sa'yo. Dahan-daang humarap si Adrian. Patay na ang tao, tiyong. At mas marami pang mamamatay kung hindi ka tatahimik. Nagkatitigan sila sa gitna ng ulan, at sa pagitan nilang magkamag-anak ay lumitaw ang bangin ng moral na pagkakautang. Hindi masamang tao si Benny, ngunit matagal na siyang nabubuhay sa paniniwalang may mga kasalanang kailangang lunukin para mabuhay. Si Adrian, sa gabing iyon, unang beses tumangging lunukin pa ang isa. Sa loob naman ng bahay ng mga Rivera, habang papalalim ang gabi at kumakaunti ang nakikiramay, lumapit si Teresa sa kabaong ni Mateo at hinawakan ang malamig na kahoy. Sa mahinang boses na siya lamang halos ang nakarinig, bumulong siya, patawarin mo ako, anak. Hindi kita nailigtas. Ngunit sa likod ng pangungusap na iyon ay may isa pang katotohanang matagal niyang ikinukubli kahit sa sarili niya bago mamatay si Mateo, may sinabi ito sa kanya. Noong hapon bago ang bar ilan, dumaan ito sa kwarto niya at nagtanong, Ma, hanggang kailan tayo matatakot? Hindi niya sinagot, pinakiusapan lamang niya itong huwag nang makialam sa nakaraan.
Ngayon, bumabalik ang tanong na iyon na parang sumpa. At habang pinagmamasdan siya ni Lila mula sa may pintuan, napatunayan niya sa sariling hindi na lamang kalungkutan ang bumabalot sa ina nila. Ito ay pagkakasala. Sa labas, muling umugang ang kulob. Hamangin ng malakas at kumalansang ang yero. Biglang namatay ang ilaw sa buong kalsada. May mga napasigaw sa dilim. Ang mga kandila sa loob ng bahay ay kumurap at naging tanging ilaw ng mga mukha nilang namumutla. Sa dilim na iyon, may kumatok ng 3 beses sa kanilang pinto. Hindi malakas, hindi nagmamadali, parang tiyak na pagbubukas nila ay wala silang magagawa kundi harapin ang nasa labas. Tumingin si Daniel kay Lila. Tumingin si Lila sa pinto. Mula sa labas ay isang boses ng lalaki ang marahang nagsalita, "Alam ko kung bakit pinatay si Mateo." Hindi agad kumilos si Daniel. Sa dilim ng sala, tanging ang panginginig ng apoy ng mga kandila ang gumuguhit sa tigas ng kanyang mukha, at sa loob ng ilang segundo ay walang marinig kundi ang malakas na ulan sa bubong at ang hingal ng mga taong naiwan sa loob ng bahay. Si Lila ang unang huminga ng malalim at lumapit sa pinto, ngunit bago pa niya maabot ang seradura ay inunahan siya ni Daniel at hinayla siya paatras. "Ako ang magbubukas," sabi niya. Walang pagtutol sa boses niya. Dahan-dahan niyang iniangat ang kawit at binuksan ang pinto ng kalahati. Tumambad sa harap nila si Adrian Cortez, basang-basa, mapatla, at halatang ilang oras nang kinakain ng takot at puyat. Sa isang kamay ay may hawak siyang plastik na may lamang papel. Sa kabilang kamay ay wala. Wala siyang armas. Ngunit alam ni Daniel na ang mga lalaking walang hawak ang kadalasang may dalang mas mabigat na panganib. "Ikaw?" Matigas niyang tanong. Bahagyang sumulyap si Adrian sa loob, nakita ang kabaong ni Mateo, at agad yumuko ang tingin. "Kailangan kong makausap ang pamilya." "Anong pamilya?" Senggal ni Daniel. "Yung pamilyang sinira mo." Napatingin si Lila sa lalaki. Hindi niya pa ito nakikita ng malapitan, ngunit may kakaibang pamilyar sa tindig nito, hindi sa mukha kundi sa paraan ng pagsisikip ng balikat, na para bang sanay itong magdala ng obligasyong hindi kanya. "Kuya," mahinang sabi niya, "pakinggan muna natin." Hindi, ngunit bago pa muling tumanggi si Daniel, nagsalita si Teresa mula sa likod, mahina ngunit malinaw. "Papasukin niyo siya." Lumingon ang magkapatid. Nakatayo ang ina sa may pinto ng kwarto, mapatla pa rin, ngunit ang tingin niya kay Adrian ay hindi tingin sa estranghero. Tingin iyon sa taong matagal na niyang alam na posibleng dumating isang araw dala ang kapahamakan. Napansin iyon ni Lila. Muli, isa na namang tahimik na pagkilala. Parang bawat tao sa gabing iyon ay konektado sa isang nakaraan na siya lang ang hindi pinayagang malaman. Pumasok si Adrian at agad na tumigil ilang hakbang mula sa kabaong. Hindi siya tumingin ng tuwid kay Mateo, na para bang hindi niya kayang akuin ng buo ang mukha ng lalaking pinatay niya. "Magsalita ka," sabi ni Daniel. "At piliin mong mabuti ang sasabihin mo." Naglunok si Adrian. Hindi si Mateo ang target. Parang may hamampes na tabla sa loob ng bahay. Kahit ang kandila sa tabi ng kabaong ay tila kumislot sa bigat ng pahayag. Lumapit si Daniel at hinawakan siya sa kwelyo bago pa man makapagsalita si Lila. "Anong ibig mong sabihin?" May dala siyang dokumento. Hirap na sagot ni Adrian. "May mga pangalan roon. May mga transaksyon sa lupa. May koneksyon kay Kapitan Rodolfo." "At bakit mo alam?" Umigting ang panga ni Adrian. Naroon na ang pader na matagal niyang binuo sa sarili, ngunit isa-isa na iyong bomb ibigay. "Kasi may utos sa akin." Bumilis ang paghinga ni Lila. Si Teresa naman ay napahawak sa gilid ng upuan. "Anong utos?" Tanong ni Daniel, mas mababa ang boses ngunit mas delikado. Tumingin si Adrian sa kabaong, saka nagsalita na parang binabaklas ang sarili sa bawat salita. "Takutin ang lalaking magdadala ng papeles kay Councilor Nestor. Kunin ang dokumento. Siguraduhing hindi makakarating. At binaril mo ang kapatid ko." Hindi tanong iyon. Hatol iyon. Napapikit si Adrian. "Oo." Kasunod niyo ng suntok. Malakas. Direkta sa panga. Napaatras si Adrian at napahawak sa lamesa para hindi matamba. Sumigaw si Lila, "Kuya, tama na." Ngunit hindi pa tapos si Daniel. Muli siyang sumugod, at kung hindi siya nahawakan ni Lila at ni Mang Isko na sakto namang papasok sa pinto ng sandaling iyon, baka napatay niya roon mismo ang lalaki. "Hayop ka," sigaw ni Daniel. "Pumasok ka rito para umamin. Para gamaan loob mo."
Humihingal na tumayo si Adrian, dumudugo ang labi. Hindi siya lumaban. Pumasok ako rito dahil may mas marami pang mamamatay kapag hindi kayo nakinig. Tahimik ang sumunod na ilang segundo. Ang uri ng katahimikang tumitigil ang dugo dahil alam mong may susunod na mas mabigat. Si Lila ang unang bumitaw kay Daniel ngunit nanatiling handa sakaling muli itong sumugod. Anong meron sa dokumento? Tanong niya. Dahan-daang inilapag ni Adrian ang plastik sa mesa. Sa loob nito ay ang punit na pahina mula sa ledger at isang maliit na papel na may address. Ito lang ang nakuha ko. Hindi ito ang buong sobra. Kinuha ko to sa bulsa niya pagkatapos ng baril. Hindi ko pa alam noon kung gaano kabigat. Pero ngayon alam ko na. Kinuha ni Lila ang plastik at tinitigan ang mga sulat. Hindi niya lubos maunawaan ang lahat. Pero malinaw ang paulit-ulit na mga pangalan, halaga, petsa. Mga taon ng sistematikong pandaraya. Nasaan ang buong dokumento? Tanong ni Daniel. Umiling si Adrian. Hindi ko alam. Wala sa bangkay noong binalikan ko. Ibig sabihin may nauna nang kumuha. Tumingin si Teresa kay Adrian at doon sa wakas nagsalita ng may nanginginig na pagkamuhi. Si Rodolfo ba ang nagutos? Hindi agad sumagot si Adrian, at sa saglit na pag-aatubili ay lalo lamang tumibay ang hinala ng lahat. Hindi niya kailangang sabihin ng direkta ang pangalan, sagot niya sa wakas. Kapag sinabi niyang may dapat pigilan, iisa lang ang ibig sabihin. Pumasok sa isip ni Lila ang sinabi ni Junjun tungkol sa telepono, hindi pwedeng makarating kay Nestor ang papel. Hindi pala random ang lahat. Hindi simpleng krimen sa kalsada. Ito ay pagpatay na nakakabit sa mas lumang kasalanan. Lumapit si Teresa sa mesa at kinuha ang punit na pahina. Nang mabasa niya ang mga pangalan, napaupo siya. Diyos ko, hindi sumagot si Daniel. Nakatingin lang siya sa ina, hinihintay ang bahaging muli nitong itatago. Ngunit sa pagkakataong iyon ay tila wala nang natitirang lakas si Teresa para magsinungaling. Ito ang klase ng listahan na dati kong nakikita sa opisina ni Rodolfo, bulong niya. Napalingon si Lila. Nakikita. Napatigil si Teresa, huli na para bawiin ang salita. Noong tumutulong ako sa municipal office, pinapadala niya ako minsan para mag-abot ng papeles. Tumutulong ka lang. Malamig na tanong ni Daniel. O kasama ka? Parang nasampal ang matanda. Huwag mo akong husgahan na parang alam mo lahat. Sigaw ni Teresa, at ang lakas ng boses niya ay ikinagulat maging siya. Wala akong pinirmahan. Wala akong ninakaw. Pero oo, may mga pagkakataong may nakita ako at nanahimik ako. Dahil natakot ako. Dahil mahirap tayo. Dahil akala ko kapag hindi ko tiningnan ng diretso ang kasamaan, hindi tayo nito lalamunin. Natahimik ang lahat, maging si Daniel ay tila napaatras sa bigat ng desperasyon sa boses ng ina. Ngunit ang katotohanan ay hindi lumiliit dahil lamang may paliwanag. At nilamon pa rin tayo, mahinang sabi ni Lila. Hindi iyon sinabi ng may galit. Mas masakit dahil sinabi niya iyon ng may pagkapagod. Sa sulok, si Mang Isko ay matagal ng tahimik na nakikinig. Matandang kapitbahay lamang siya sa tingin ng marami, pero isa siya sa iilang taong nakakilala pa sa ama ni na Daniel noong buhay pa ito. May alam din ako, bigla niyang sabi. Lumingon ang lahat sa kanya. Noong gabing namatay ang tatay niyo, nakita kong may pumunta rito si Rodolfo. Hindi ako nagsalita noon kasi may mga anak din akong inaalagaan. Pero nangyari na naman ngayon. Mukhang hindi sapat ang katahimikan para protektahan ang kahit sino. Tila lalong sumikip ang silid. Isa-isang lumalabas ang mga taong piniling tumahimik noon, at sa bawat pag-amin ay lumalalim ang sugat ng pamilya Rivera. Bakit ngayon lang? Galit na tanong ni Daniel. Hindi agad sumagot si Mang Isko. Dahil mas madaling maging mabuting kapitbahay kaysa matapang na tao. Wala nang maisagot si Daniel doon, dahil alam niyang kahit siya ay may sariling bersyon ng pagtakas. Umalis siya noon. Iniwan niya si Mateo at Lila sa bahay na puno ng takot. Ang moral na galit niya ngayon ay totoo, pero may halong konsensyang matagal niyang inilibing. Sa labas, bumabalik na ang kuryente sa ilang bahay, ngunit sa kanila ay kandila pa rin ang ilaw dahil may nasirang linya sa poste. Sa kumukurap na liwanag, mas lantad ang mga mukha nilang pawang may dinadalang kasalanan. May isang address sa papel, sabi ni Lila, itinuturo ang maliit na note. Ano ta? Napahagod si Adrian sa basang buhok. Warehouse sa dulo ng lumang rice mill road. May ilang kahon daw ng records doon dati. Narinig ko lang sa usapan ng mga tao ni Kapitan.
At ngayon mo lang ibinibigay. Muli na namang sumiklab si Daniel. Dahil ngayon lang ako nakapagdesisyon na hindi na ako susunod, sagot ni Adrian. Hindi siya sumigaw. Wala sa boses niya ang pagtatanggol sa sarili. Ang nasa kanya ay pagod. Yung pagod ng taong matagal nang ginagamit ang sariling katahimikan bilang dahilan kung bakit patuloy siyang marumi. Naramdaman iyon ni Lila, at dahil doon ay lalo siyang naguluhan. Gusto niyang kamuhian ang lalaki. Dapat lang, siya ang bumaril kay Mateo. Ngunit naroon din ang mas mapanganib na katotohanang kailangan nila siya. At sa teleserye man ng buhay nila o sa anumang bersyon ng hustisya na maaari pang mangyari, ang pinakamasakit palaging bahagi ay ang pangangailangang makipag-ugnayan sa taong nagpabagsak sa'yo. Pupuntahan natin yan, sabi ni Daniel. Hindi, agad natutol ni Teresa. Tama na, ayoko nang may isa pa akong anak na mawala. Wala ka ng karapatang pigilan kami, ma, sagot ni Daniel. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Anak hindi, makinig ka. Kung nagsalita ka noon, baka buhay pa si Papa. Kung pinigilan mo si Mateo ng may totoo, baka hindi siya namatay nang walang kaalam-alam. Hindi mo pwedeng asahan na tatahimik pa rin kami ngayon. Muling napaupo si Teresa. Hindi iyon simpleng pagsagot sa ina. Parang buong kabataan ni Daniel na hindi na ipagtanggol ang sarili ay nagsasalita. Si Lila ay napapikit. Ayaw niyang marinig ang ina na nababasag ng ganoon, ngunit alam din niyang hindi maling ilabas ni Daniel ang lahat. Ang masaklap lang, walang panalo sa ganitong uri ng katotohanan. Kapag inilabas mo ang sakit, lahat ng nasa paligid mo ay masasaktan din. Sa huli, nagpasya silang hindi sabay-sabay kikilos. Masyadong halata kung buong pamilya at isang umaming tauhan ang pupunta sa warehouse. Baka bitag din. Baka wala na roon ang mga records. Ngunit may puwersang nagtutulak sa kanila isang halo ng pag-asang baka may natitirang ebidensya at takot na baka may maunang sumaire roon bago mag-umaga. Ako at si Adrian ang pupunta, sabi ni Daniel. Hindi, putol ni Lila. Kasama ako. Hindi pwede. Kapatid ko ang namatay. Buong buhay akong pinanatili sa likod. Ayoko na. Nagkatitigan sila. At sa pagkakataong iyon ay nakita ni Daniel na ang bunsong kapatid niyang Daisy laging umiiyak sa sulok kapag may away ay wala na. Ang nasa harap niya ay babaeng binasag ng isang gabi at pinatigas ng sunod-sunod na kasinungalingan. Sige, sabi niya sa wakas. Pero susunod ka sa sasabihin ko. Hindi siya nangakong susunod. Tumango lang si Lila. Sa kabilang banda ng baryo, si Rodolfo ay nakaupo mag-isa sa sala ng malaking bahay niya. Hawak ang baso ng whiskey ngunit hindi iniinom. Mula sa bintana ay tanaw niya ang kalsadang putik at ang iilang ilaw na bumalik matapos ang brownout. Sanay siyang may kontrol sa takbo ng mga tao rito. Mula sa tanod hanggang sa ilang pulis, mula sa tindera hanggang sa pastor, lahat ay may utang, hiling, o takot na maaari niyang hawakan. Ngunit ngayong gabi ay may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya na matagal nang hindi bumabalik mula pa noong bata pa siya at unang nasal-ayan ang sarili niyang ama na pinapahiya sa harap ng mga may-ari ng lupa sa kabilang bayan. Noon niya natutunang ang kapangyarihan ay hindi luho. Ito ang tanging bagay na pumipigil sa iyo na apakan. Ngunit hindi niya inasahan na ang mismong takot na ginamit niyang panangga sa buong buhay ay babalik ngayon bilang multo sa anyo ng isang pamilyang akala na iya'y tuluyan ng napatahimik. Pumasok si Benny at tumigil ilang hakbang mula sa kanya. Wala si Adrian sa bahay, sabi nito. Hindi nagulat si Rodolfo. At, baka pumunta sa mga Rivera. Doon lamang niya ininom ang laman ng baso. Kapag may kahinaan ng tao, may paghahanap yan ng kapatawaran. Nakakasuka. Kap, maingat na sabi ni Benny, baka pwede pa nating ayusin nang hindi na dumadagdag ang dugo. Tumaas ang tingin ni Rodolfo. At kailan pa naging problema sa'yo ang dugo? Napayuko si Benny. Hindi dahil guilty siya, kundi dahil alam niyang totoo. Hindi siya malinis. Hindi rin siya biktima lamang. Maraming taon na niyang ipinagpapalit ang konsensya para sa seguridad. Ngunit sa gabing ito, nang maalala niya ang mukha ni Mateo noong nakaraang pista, masayang nakikipag-inuman sa harap ng tindahan, unang beses siyang napagod sa sariling paliwanag. Iba ang batang yun, mahina niyang sabi. Hindi siya dapat nadamay. Wala nang dapat sa mga taong nakikialam sa dapat ay tahimik na. Malamig ang boses ni Rodolfo. Hanapin mo si Adrian. At siguraduhin mong hindi na siya magsasalita. Sa kabilang kalsada, paalis na sina Daniel, Lila, at Adrian sakay ng lumang owner-type jeep ni Mang Isko.
Ayaw sanang isama ni Mang Isko ang sarili niya, ngunit sa huli ay iginiit niyang siya ang magmamaneho dahil kilala niya ang daan sa Rice Mill Road kahit madilim. Bago umalis, lumapit si Teresa kay Lila at mahigpit siyang niyakap. Matagal, parang niyakap niya hindi lamang ang anak kundi ang huling pagkakataong makabawi sa lahat ng taon ng pananahimik. Anak, pabulong niyang sabi, kapag may nakita kang pulang kahon sa warehouse, huwag mong iiwan. Napaatras si Lila. Anong pulang kahon? Ngunit hindi na sumagot si Teresa. Tiningnan lamang siya ng isang matang puno ng hiya at panalangin. Sa biyahe, halos walang nagsasalita. Ang daan ay maputik, ang wiper ay humahagod na parang hirap na hirap sumabay sa ulan, at sa labas ay pawang palayan at mga punong nakakubli sa dilim. Si Daniel ay nasa unahan, hawak ang maliit na flashlight at isang 2x2 na kinuha sa ilalim ng upuan. Si Lila at Adrian ay nasa likod. Hindi makatingin si Adrian ng diretso sa kanya. Sa bawat sandaling magkatabi sila ay may nakalutang na katotohanang hindi matakasan, siya ang dahilan kung bakit nasa kabaong si Mateo. Sa kabila nito, siya rin ang tanging tao sa sasakyang iyon na may ideya sa galaw ng mga tauhan ni Rodolfo. Bakit ka talaga bumaliktad? Biglang tanong ni Lila, mababa ang boses para hindi marinig ni Daniel. Hindi agad sumagot si Adrian. Dahil may kapatid din ako noon. Napatingin siya rito. Noon, babae, mas bata sa akin. Namatay sa dengue. Wala kaming pera. Si Kapitan ang tumulong sa ospital, pero huli na. Simula noon, pakiramdam ko may utang ako sa kanya kahit hindi naman niya nailigtas kapatid ko. Napatahimik si Lila, kaya ginawa mo lahat ng inutos niya. Sa una, oo, hanggang sa hindi ko na napansin kung kailan ako tumigil magtanong kung tama pa ba. Sumulyap siya sa mga kamay. Kagabi, nang makita ko si Mateo sa ilaw ng poste, hindi ko siya kilala. Pero nang marinig ko yung boses mo habang tinatawag siya, doon ko naramdaman na tao yung pinatay ko, hindi problema. Hindi sapat ang pagsisisi. Hinding-hindi, ngunit ang sakit sa boses ng lalaki ay hindi rin peke. Umigting ang panga ni Lila. Ayaw niyang maawa, ayaw niyang bigyan ng kahit kititing na ginhawa ang konsensyang iyon. Ngunit naroon pa rin ang malupit na katotohanang walang sino man sa kanila ang buo. Lahat sila ay bali-bali. Pagsapit nila sa Rice Mill Road, huminto ang jeep dahil lubak at hindi na kaya ng gulong. Sa unahan, bahagyang nakatayo ang lumang warehouse, kalahating sira ang bubong, naluluma ang bakal na pinto, at ang paligid ay punong-puno ng kogon at makapal na putik. Walang ilaw, tanging kidlat paminsan-minsan ang naglalantad sa itsura nitong parang kalansay. Bumaba sila ng maingat. Bilis, sabi ni Daniel. Ayokong maabyutan tayo rito. Posibleng may tao na, sagot ni Adrian. Dati itong taguan ng inventory at dokumento. Lumapit sila sa pinto, nakasara, ngunit hindi kandado. Isang tulak lang ni Daniel ay bumigay ito at umugang ang kalaw-angin nitong bisagra. Ang amoy sa loob ay pinaghalong lumang palay, alikabok, amag, at nakababad na kahoy. Tinutukan nila ng flashlight ang paligid. May mga lumang kahon, sirang timangan, at bakal na estanteng nakahilig. Ngunit sa pinakadulo ng silid ay may nakapatong na 3 cabinet na metal, at sa tabi ng mga iyon ay isang kaong kulay pula. Nandoon, mahinang sabi ni Lila. Sa tabi niya ay naramdaman niyang napahinto si Adrian. Parang may inaasahan silang pareho at sabay ding natakot makumpirma. Ngunit bago pa sila makalapit, may kumalabog sa likod. Pumihit si Daniel agad, nakataas ang 2x2. Mula sa dilim ng kabilang pader ay lumabas ang isang lalaking may bitbit na baril. Hindi pa man niya maitaas iyon ng buo ay naaninag ni Adrian ang mukha. Tiyong Benny. Nagkatinginan ng magtiyuhin. Sa maikling saglit na iyon ay naroon ang buong bigat ng mga taong sabay lamaking marunong sumunod. Umalis kayo, sabi ni Benny. Hindi ko kayo gustong saktan. Kung ayaw mo, ibaba mo ang baril, sagot ni Daniel. Wala ka rito sa usapan ng pamilya. Malamig na sabi ni Benny. Nasa usapan ako dahil pamilya ko ang pinatay nyo, sanggal ni Lila. Bahagyang kumaibat ang mukha ni Benny. Marahil unang beses niyang narinig ng direkta ang sakit na dati ay trabaho lamang sa kanya. Hindi ko pinatay ang kapatid mo. Pero tumulong kang takpan. Sa likod, dahan-daang lumapit si Adrian sa tiyuhin. Tiyong, tama na. Hayaan mo na. Hindi mo alam ang ginagawa mo, sagot ni Benny. Hindi inaalis ang tingin kay Daniel.
Alam ko. Sa unang pagkakataon, alam ko. Umiling si Benny. Hindi. Ang alam mo lang, gusto mong gaman ang dibdib mo. Pero kapag nabuksan yan, hindi lang si Rodolfo ang malulubog. Pati mga taong akala nyo biktima lang. Napatingin si Lila sa pulang kahon. Pati si Teresa. Pati si Papa. Pati si Mateo. Sa dramang ito ng kanilang pamilya, ang pinakakinatatakutan niya ay hindi na kung sino ang masama, kundi ang posibilidad na lahat ay may bahid. At iyon ang sandaling pumintig ang takot sa kanya ng mas malakas kaysa galit. Dahil mas madaling lumaban kapag malinaw kung sino ang kalaban. Ngunit paano kung pati ang mga minamahal mo ay may mga pirma sa kasalanan? Wala pang nakasasagot sa katahimikang iyon nang biglang may sumiklab na ilaw ng headlights mula sa labas ng warehouse. 1, 2, 3. May mga sasakyang paparating. Napalingon si Daniel. Lintik. Humigpit ang hawak ni Benny sa baril. Sinabi ko sa inyong umalis na. Ngunit huli na. Ang tunog ng mga pinto ng sasakyan sa labas ay kasunod ng mabibigat na yabag sa putik, at sa gitna ng ilaw na tumatagos sa siwang ng warehouse ay narinig nila ang boses ni Rodolfo de la Cruz, malamig at tiyak, kung nandyan man kayo, ilagay nyo sa mesa ang anumang nakita nyo, at baka sakaling may makauwi pang buhay ngayong gabi. Walang kumilos sa unang 2 segundo matapos marinig ang boses ni Rodolfo, ngunit sa mga segundong iyon ay tila bumukas ang lahat ng bitak na pilit nilang tinatakpan. Si Daniel ang unang humakbang paarap. Itinutulak si Lila sa likod niya habang nakatingin kay Benny na may hawak pang baril. Bumaba ka sa harap ko kung may balak kang pumutok, mariin niyang sabi. Pero huwag na huwag mong aakalain na ibibigay namin sa inyo ang kahit anong makita namin. Sa labas ay umuugong ang makina ng mga sasakyan, at sa ilaw ng headlights na humihiwa sa mga siwang ng lumang warehouse ay aninong gumagalaw ng hindi bababa sa 4 o 5 lalaki ang nakita nila. Hindi pa man pumapasok ang mga iyon ay ramdam na ni Lila ang bigat ng sitwasyon sa kanyang balat. Ang lamig ng hanging may halong amoy ulan ay tumatama sa leeg niya, at ang putik na damaykit sa leleyan ng pantalon niya ay parang nagpapaalala na wala ng daan pabalik sa simpleng pamumuhay na pinagsisiksikan niya noon sa pagitan ng trabaho sa tindahan, pag-aalaga sa ina, at pangangarap ng tahimik na buhay. Ngayon, nasa gitna siya ng isang lumang bodega, kaharap ang mga lalaking sanay sa kapangyarihan, at hawak ang posibilidad na ang pagkamatay ng kapatid niya ay simula pa lamang. Tiyong, sabi ni Adrian kay Benny, mas mahinahon ang boses ngunit mas may desperasyon, huwag mo na siyang palabasin na parang siya pa ang may karapatang mamili kung sino ang uuwi. Hindi inalis ni Benny ang tingin kay Daniel, pero bahagyang nanginag ang kamay niyang may hawak ng baril. Hindi mo naiintindihan, Adrian. Kapag binuksan ta, hindi lang tayo ang madadawit. May mga pangalan dyan na sisira sa buong barangay. Mga taong akala nyo malinis. Mas mabuti na yon kaysa isa-isa na lang tayong pinapatay habang nagbubulag-bulagan, sagot ni Lila, at sa sariling boses niya ay narinig niyang wala nang natitirang pag-aalinlangan. Natakot pa rin siya, oo. Ngunit mas malaki na ang takot niya sa katahimikan kaysa sa mga baril. Sa labas, muling nagsalita si Rodolfo. Benny. Tatapusin mo pa ba yan, o papasok na kami? Ang tono nito ay hindi sigaw. Mas nakakakilabot dahil para lamang iyong paalala ng isang taong sanay utusan ang iba na gumawa ng maduduming desisyon para sa kanya. Dahan-daang lumingon si Benny patungo sa pinto, at sa sandaling iyon ay nakita ni Adrian ang pagbagsak ng tiyuhin niya sa pagitan ng 2 buhay na matagal na nitong pinagsabay. Isang buhay na nakatali kay Rodolfo at sa utang na loob na unti-unting naging tanikala. At isang buhay na baka sana naging mabuting tao ito kung hindi nito paulit-ulit ipinagbili ang katahimikan. Ihuhulog mo ba kami sa kanya, tiyong? Tanong ni Adrian. Hindi agad sumagot si Benny. Sa halip ay napatingin siya sa pulang kahon sa dulo. Noong bata ka pa, mahina niyang sabi, ako ang nagdala sa'yo sa ospital ng high fever ka. Halos hindi ka humihinga noon. Sabi ng doktor, kung 5 minuto pa tayong na-late, patay ka na. Alam mo kung sino ang nagbayad. Hindi sumagot si Adrian, si Rodolfo. Kaya sa buong buhay ko, sinabi ko sa sarili ko na kahit anong ipagawa niya, may utang tayo. Sumikip ang panga ni Adrian. At kailan nagbabayad ang utang hanggang pagpatay na ng inosente? Sa tanong na iyon, para bang may pumutol sa natitirang katwiran ni Benny. Saglit siyang napapikit. Pagdilat niya ay nakita ni Lila na may pagod na hindi na kayang takpan ng pagiging tauhan sa mukha nito.
Ngunit bago pa ito makapagsalita, biglang umalingaw-ngaw ang pagtulak sa pangunahing pinto. Bumukas ito ng buo at pumasok si Rodolfo kasama ang tatlong lalaki. Hindi na niya kailangang magpakilala bilang pinakamakapangyarihang tao sa lugar. Nasa paraan iyon ng pagtayo niya, ng tuwid na likod, ng tinging diretso ngunit walang pagmamadali. Para bang kahit ang pinakamaruming sitwasyon ay nagmumukhang transaksyon lamang sa harap niya. Nasa likuran niya sina Joel at Marlon, parehong dati niyang bodyguard sa kampanya, at isa pang lalaking pulis na sibilyan ang suot ngunit kilala ni Lila bilang si Salcedo, ang parehong pulis na nagsabing walang nahanap na sobre kay Mateo. Nang makita iyon ni Lila, parang may apoy na sumiklab sa lalamunan niya. Ikaw, sanggol niya. Saglit na tumingin si Salcedo sa kanya at umiwas. Hindi iyon simpleng hiya, iyon ang tingin ng taong alam na nalantad na siya. Alam ko ang iniisip niyo, sabi ni Rodolfo habang dahan-daang lumalakad papasok. At bago pa kayo gumawa ng desisyong pagsisisihan niyo, pakinggan niyo muna ako. Bakit? Para marinig naming ipaliwanag mo kung bakit namatay kapatid ko. Tanong ni Daniel. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa lalaking ilang taon namang tumakbo palabas ng baryo at binalikan lang ang pamilya niya nang may patay na. Tumama ang salita, napansin niyo ni Lila. Napaatras ng bahagya ang balikat ni Daniel, hindi dahil totoo o hindi, kundi dahil pinili ni Rodolfo ang sugat na iyon. Palaging ganoon ang mga tulad niya. Hindi kanila uunahan sa suntok. Uunahan kanila sa kahinaan. Ngunit hindi umurong si Daniel. At ikaw? Anong tawag sa lalaking buong buhay nagtatago sa likod ng utang na loob para gawing aso ang mga tao? Bahagyang ngumiti si Rodolfo, ngunit hindi umabot sa mata. Ang tawag doon, pamamahala. Dahan-daang lumapit si Lila sa pulang kahon at tumayo sa tabi nito. Napansin niyo ni Rodolfo, hindi mo alam ang hawak mo, hiha. Mas alam ko ngayon kaysa sa buong buhay naming pinili niyong pagtakpan, sagot niya. Tumingin sa kanya si Rodolfo na parang unang beses niya itong nakitang hindi bata. Kaya mo bang dalhin ang totoo kung ang totoo mismo ang dudurog sa pangalan ng tatay mo? Sa linyang iyon, tila huminto ang hangin sa loob ng warehouse. Napalingon si Daniel kay Lila. Si Adrian na may napapikit, para bang inaasahan na niya ang isang bagong latay. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Daniel. Si Rodolfo ay hindi agad sumagot. Sa halip ay tiningnan niya si Teresa sa isip niya, ang Teresa na minsang umiyak sa harap niya 20 taon na ang nakalipas, hawak ang kamay ng namamatay na asawa at nakikiusap na huwag sirain ang mga anak nila. Naalala niya ang gabing iyon hindi bilang trahedya kundi bilang sandaling kinailangan niyang pumili kung sino ang lulubog para makaligtas ang iba. Sa bersyon niya ng mundo, hindi iyon kasamaan. Praktikalidad iyon. Ngunit ang pinakamalaking kasinungalingan ng mga tulad niya ay ang paniniwalang nagiging tama ang lahat basta marami kang nailigtas sa sarili mong pamantayan. Ang ama niyo, sabi niya sa wakas, ay hindi santo. Hindi lang siya biktima, kasama siya noong una. Hindi huminga si Lila. Hindi makapaniwala si Daniel. Sinungaling ka, sabi nito. Hindi, putol ni Rodolfo. Mahina siya. At ang mahina, madaling utuin kapag gipit sa pera. May mga pinirmahan siya, may mga lupang ipinasa, may mga magsasakang napilitang umalis dahil sa pirma ng ama niyo. Hindi totoo yan, sigaw ni Daniel. Noong una, totoo, biglang sabi ni Benny, at lahat ay napalingon sa kanya. Para siyang tumanda ng 10 taon sa isang kisap mata. Pero umatras siya, gusto niyang itama. Doon nagsimula ang gulo. Nagsimulang mabuo sa isip ni Lila ang isang mas komplikadong larawan ng ama nilang inalala nilang marangal at tahimik. Hindi pala diretso ang kasaysayan. Hindi pala malinis ang pinag-ugatan ng kanilang apelyido. Marahil ay may isang yugto ng kahinaan, ng pagkakautang, ng pagsang-ayon sa maling sistema bago ito sinubukang talikuran. At marahil doon siya pinatay. Ngunit ang kaalamang iyon ay hindi nagpagan sa pakiramdam niya. Lalo lamang nitong pinahirap ang paghinga. Dahil paano mo ipagtatanggol ang alaala ng taong mahal mo kung may bahid ito ng kasalanang hindi mo alam? Kaya pinatay mo siya, bulong ni Lila. Hindi ko pinatay ang tatay niyo. Pero may kinalaman ka, may mga nangyaring hindi ko na napigilan. Ganoon ba ang tawag mo sa lahat? Hindi napigilan. Ngumiti ng mapakla si Rodolfo. Akala mo ba may barangay, may munisipyo, may sistemang gumagalaw ng walang dumi? Kayong mga Rivera, gusto niyong magkunwaring kayo lang ang biktima. Pero ang totoo,
Matagal nang nakikinabang ang pamilya nyo sa mga kasunduang ayaw nyong tandaan. Sa puntong iyon ay tumama kay Lila ang alaala ng kanilang mga ilang taon na hindi niya maipaliwanag. May panahon noong bata pa siya na kahit mahirap sila ay nakapagpa-opera si Teresa. Nakapag-aral si Mateo ng 2 semestre sa kolehiyo. At laging may isang hindi maipaliwanag na biyayang dumarating tuwing gipit sila. Hindi siya nagtanong noon dahil bata siya. Dahil gusto niyang maniwala na ang lahat ng pamilya ay may ganitong di maipaliwanag na tulong. Ngayon, ang mga puwang na iyon ay napupuno ng sagot na marumi. Hindi ko kailangan ng kwento mo, sabi ni Daniel. Kailangan ko ang ebidensya. At kapag nakita mo, mahinang tanong ni Rodolfo, kapag napatunayan mong hindi lang ako ang may bahid, ano ang gagawin mo? Isusuko mo rin ba ang ina mo? Napahigpit ang hawak ni Lila sa gilid ng kahon. Ang buong warehouse ay tila naging hukuman ng mga relasyong hindi kayang paghiwalayin ang pagmamahal sa pagkakasala. Sa gitna ng lahat, si Adrian ay dahan-daang humakbang papunta sa pagitan nina Daniel at Rodolfo. Tama na, sabi niya. Hindi mo na pwedeng gamitin ang mga lihim para takutin sila. Kung may kasalanan ng ama nila, ilabas natin. Kung may kasalanan ng ina nila, ilabas natin. Pero hindi nito mabubura na pinatay mo si Mateo para hindi lumabas ang totoo. Nagdilim ang mukha ni Rodolfo. At ikaw, sa tingin mo ba malilinis ka ng pag-iyak sa puntod ng pinatay mo? Hindi, matigas ang boses ni Adrian. Pero pwede akong tumigil na maging katulad mo. Sa likod, naramdaman ni Lila na unti-unting bumabelang ang mga tauhan ni Rodolfo sa tensyon sa pagitan ng dalawa. Doon niya naisip na ang pinakamahalagang laban sa mga ganitong tao ay hindi agad ang baril o papel. Ang una ay ang pagkawala ng takot ng mga taong dati nilang kontrolado. At sa gabing ito, si Adrian at Benny ay nagsisimula ng lumayo sa anino ni Rodolfo. Hindi pa malinaw, hindi pa ganap, pero sapat iyon upang magbago ang timangan. Buksan mo ang kahon, pabulong na sabi ni Daniel kay Lila, hindi inaalis ang tingin kay Rodolfo. Ngayon na, mabilis ngunit maingat na lumuhad si Lila sa tabi ng pulang kahon. Kalawangin ang kandado nito ngunit hindi nakakabit ng buo. Pinukpok ni Daniel ang 2x2 sa gilid habang nakaalerto pa rin ang lahat, at sa ikatlong hampas ay bumigay iyon. Napaatras si Salcedo. Kap, huwag natin hayaang tumahimik ka, putol ni Rodolfo, at sa unang pagkakataon ay may bitak sa tinig niya. Binuksan ni Lila ang takip. Sa loob ay may 3 makakapal na folder, ilang cassette tape, isang lumang voice recorder, at isang supot na may mga litrato. Hinailan niya agad ang isang folder at nang baklatin ito ay nakita niya ang mga photocopy ng titulo ng lupa, mga affidavit ng ilang magsasaka, at listahan ng mga halagang ibinayad sa mga opisyal, pulis, at ilang residente. Nandoon ang apelyido ng mga De La Cruz. Nandoon ang pangalan ni Salcedo. Nandoon din, sa isang pahina, ang pirma ng kanilang ama na may petsang mas matanda sa lahat. Sa ibaba ay may sulat kamay, binawi. Tumangging ituloy. Diyos ko, bulong ni Lila. Kinuha ni Daniel ang folder at mabilis na binuklat. Totoo nga, may pirma ang kanilang ama sa mga unang dokumento. Ngunit makikita ring nagpadala ito ng liham na humihiling na itigil ang mga iligal na transaksyon. Kasama sa isang folder ang kopya ng reklamo na hindi naisampa. At sa likod ng isa pang pahina ay may maikling tala, kung may mangyari sa akin, si Teresa ang may alam. Napapikit si Daniel. Ang galit niya kay Teresa ay hindi nabura, pero nag-iba ang anyo. Hindi lamang pala takot ang dahilan ng pananahimik nito, kundi ang katotohanang iniwan sa kanya ng asawa ang pae ng magtago ng isang pamilyang unti-unti nang nadudurog sa hiya at banta. Ibaba mo yan, utos ni Rodolfo. Hindi na, si Lila iyon. Tumayo siyang hawak ang folder, at sa liwanag ng headlight na tumatama mula sa pinto ay parang mas tumuwid ang tindig niya kaysa dati. Buong buhay naming ginamit niyo ang hiya para patahimikin kami. Ang totoo, takot lang kayong masampal ng sarili niyong ginawa. Mula sa likod ni Rodolfo ay bahagyang umabante si Joel, ngunit pinigilan siya ng kapitan sa isang galaw. Hindi dahil nagbago ito, kundi dahil nagkakalkula na siya. Ilang tao sa loob ng warehouse ang maaari pa niyang maibalik sa kontrol. Si Salcedo, oo, marahil si Marlen, ngunit si Benny ay hindi na malinaw. Si Adrian ay hayag ng kumakales. At ang mga Rivera, kahit sugatan, ay wala nang pakialam sa presyo.
Hindi nyo naiintindihan ang magiging gulo kapag lumabas yan, sabi ni Rodolfo. Maghahabol ang mga pamilyang dating napaalis. Magkakagulo ang barangay. Mawawala ang lupa sa mga kasalukuyang may hawak. Pati simbahan, pati kooperatiba, madadamay. Gusto nyo ba talagang wasakin ang lahat? Hindi kami ang Samira, sagot ni Daniel. Kayo ang nagsimula, at kayo ang makakatapos sa pamamagitan ng pagsabog nito. Mas mabuti na yon kaysa patuloy na amag sa ilalim ng sahig. Sa puntong iyon ay lumapit si Benny at dahan-daang ibinaba ang baril niya sa sahig. Tumunog iyon sa semento ng mas malakas kaysa inaasahan ng lahat. Napatingin si Rodolfo sa kanya, at sa unang pagkakataon ay may lantad na pagkadismaya sa mukha nito na parang tinraidor hindi ng tauhan kundi ng isang ideyang matagal na niyang pinaniniwalaan, na kayang hawakan ng utang na loob ang tao hanggang dulo. Benny, babala niya. Pagod na ko, Kap, sagot ng matanda. Noong una, sabi ko sa sarili ko para sa kaayusan. Tapos para sa pamilya. Tapos para sa utang. Hanggang sa hindi ko na alam kung ano pang pinagtatakpan ko. Pero hindi ko na kaya ang isa pang bangkay. Hindi nagsalita si Rodolfo. Tiningnan niya lamang ang matagal niyang tauhan na para bang hindi niya makilala. Sa likod ni Lila, may nahulog na kaset mula sa kahon. Pinulot iyon ni Adrian at tiningnan ang label na kupas na halos pag-uusap 7/14, may recorder pa rito, sabi niya. Pakinggan natin. Huwag. Mabilis ang sabi ni Rodolfo, at sapat iyon upang magpatibay sa lahat na mahalaga ang laman. May lumang portable player sa ibabaw ng isang estante, natakpan ng alikabok ngunit posibleng gumagana. Isinaksak ni Mang Isko ang plug sa extension na nakakabit sa maliit na portable battery pack na nasa jeep at dinala nila papasok. Nanginginig ang kamay ni Lila habang iniabot ang kaset kay Adrian. Isinalpak niya ito at pinindot ang play. Sa unang ilang segundo ay pawang ugong lamang at kaluskos. Pagkatapos ay may mga boses. Mahina, luma, pero malinaw pa rin. Unang boses ng lalaki. Nakilala agad ni Daniel. Ang boses ng ama nila, mas bata, mas puno ng pag-asa ngunit may takot. Rodolfo, hanggang dito na lang. Hindi ko na kaya ta. Sumunod ang boses ni Rodolfo, walang kasing tigas na ngayon pero may parehong kumpiyansa. Huli na para umatras. Kumain na ang pamilya mo sa perang galing dito. Ibabalik ko. Anong ibabalik mo? Ang titulo. Ang pirma. Ang mga taong napaalis na. Saglit na katahimikan, sa kaboses ng ama nila muli, mas matigas. Maghahain ako ng affidavit. At anong mangyayari sa asawa mo? Sa mga anak mo? Napahawak si Lila sa bibig. Naririnig nila ang mismong sandali na ang takot ay ginamit laban sa kanilang pamilya. Ngunit ang pinakamasakit ay sumunod. Boses ng kanilang ama, hirap, halos bulong. Huwag mo silang idamay. Ako lang. At pagkatapos noon ay may mahabang kaluskos, parang may natabig, at biglang naputol ang tape. Walang tuwirang pag-amin ng pagpatay. Walang putok, walang hiyaw. Ngunit sapat na iyon. Sapat upang ipakita ang pananakot, ang intensyon, ang bangin kung saan itinulak ang kanilang ama bago ito tuluyang nawala. Napatingin si Daniel kay Rodolfo at ang galit sa mukha niya ay hindi na yaong mainit at bugso. Mas mapanganib ito dahil tahimik na. Ilang taon mo tong alam na meron? Tanong niya kay Benny. Hindi ko alam ang tape, sagot nito. Akala ko puro dokumento lang. Tumawa si Rodolfo ng mahina, ngunit wala roong aliw. Kaya pala hindi sumuko si Mateo. Nahanap niya pati yan. Tila umikot ang isip ni Lila sa bagong impormasyong iyon. Ibig sabihin, si Mateo ang nakadiskubre ng kahon. Si Mateo ang nagtipon ng mga ebidensya. Si Mateo ang nagpasya, sa kabila ng pakiusap ng ina, na tapusin ang bilog ng takot. At napatay siya dahil doon. Sa bigat ng realisasyong iyon ay parang biglang naramdaman ni Lila ang kapatid niya hindi bilang bangkay sa kabaong kundi bilang taong naglakad mag-isa sa takot para sa kanila. Kaya hindi siya tumigil, bulong niya. Kaya siya may sober. Oo, sagot ni Adrian, titig sa sahig. At ako ang hamarang. Nilinggan siya ni Daniel. Kung may ibang gabi, baka muli niya itong sinuntok. Ngunit sa gabing ito, masyado ng marami ang bumagsak para ang galit ay manatiling simple. Hindi sapat ang pag-amin mo, sabi niya. Alam ko. At hindi kita mapapatawad. Alam ko rin. Sa labas ng warehouse, may tumunog na isa pang sasakyan na parating. Hindi iyon kasama sa mga tauhan ni Rodolfo, dahil kahit siya ay napalingon.
Ilang sandali pa may malalayong boses, mas maraming hakbang, at isang babaeng sumigaw mula sa ulan, Daniel. Nanlaki ang mga mata ni Lila. Ngunit hindi si Teresa ang unang pumasok. Si Councilor Nestor, kasama ang dalawa pang lalaki at si Teresa na balot ng kumot, hingal na hingal ngunit matigas ang mukha. Hindi ako mananahimik ngayong gabi, sabi nito bago pa man makalapit. Sa likod niya ay namangha si Lila. Hindi niya alam kung paano ito nakasunod. Marahil nagising ang ina, nakitang wala na sila, at sa wakas ay piniling gawin ang bagay na hindi nito nagawa sa loob ng maraming taon, lumapit sa publiko, sa ibang kapangyarihan, sa anumang posibleng saksi. Ngunit ang pagpasok ni Nestor ay hindi ginhawa. Isa na naman iyong komplikasyon. Dahil bagaman kalaban ni Rodolfo sa politika, hindi pa rin malinaw kung tagapagligtas ba siya o oportunistang nag-aabang sa bangkay ng kalaban para umakyat. Tumingin ito sa nakabukas na folder, sa tape player, at ngumiti ng halos hindi maitago ang gutom sa sitwasyon. Mukhang nahuli ko ang tamang gabi, sabi niya. Napansin iyon agad ni Lila, at doon bumalik ang isa pang takot. Kapag lumabas ang katotohanan, sino ang unang kakain dito? Ang hustisya ba, o ang politika? Hindi pa man siya nakakabuo ng sagot ay biglang nagsalita si Teresa, diretsong kay Rodolfo. Tama na, ako ang magsasalita. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit ang epekto nito sa lalaki ay parang may matandang sugat na biglang nabuksan. Teresa, mababa ngunit matigas na sabi ni Rodolfo, isipin mo ang sasabihin mo. Buong buhay ko na yang ginawa. Namasa ang mga mata ng matanda, ngunit hindi siya umiiyak para humingi ng awa. Ngayon, iisipin ko naman ang mga anak ko. Naramdaman ni Lila ang panginginig sa sariling dibdib. Gusto niyang yamakap sa ina. Gusto rin niyang isiga ang lahat ng taon na iniwan silang bulag. Parehong totoo ang dalawang damdaming iyon, at wala siyang mapili. Sa drama ng pamilya nila, iyon marahil ang pinakamatapat na anyo ng pagmamahalang sabay na pagnanais iligtas at panagutin ang taong minamahal mo. Si Rodolfo ay dahan-daang huminga, tumingin sa paligid, nagbilang ng posisyon, ng mga mata, ng posibleng kakampi. Alam nilang lahat na nag-iisip siya ng susunod na galaw, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon ay hindi malinaw kung hawak pa niya ang laro. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay talo na siya. Ang mga taong tulad niya ay hindi bumabagsak sa iisang eksena lamang. Bumabagsak sila habang pinipilit pa ring magmukhang nakatayo. Kung lalabas ito, sabi niya, walang babalik sa dati. Wala nang dati na dapat balikan, sagot ni Teresa. At sa gitna ng mga ilaw ng sasakyan, putik, lumang papel, at mga boses mula sa tape ng nakaraan, nagsimulang gumalaw ang mas malaking banggaan hindi na lamang bilang lihim ng isang pamilya kundi bilang pagputok ng buong baryong matagal nang nabubuhay sa mga pabor, utang, at hiya na nakapatong sa mga pinatay na katotohanan. Sa mismong sandaling iyon ay naintindihan ni Lila na ang katotohanan, kapag tuluyan ng lumitaw, ay hindi tulad ng inaakala ng mga taong uhaw sa hustisya. Hindi ito liwanag na basta na lamang sumisikat at nagpapalinaw sa lahat. Mas kahawig ito ng baha sa gabi, biglang rumaragasa, humahatak ng putik, bubong, litrato, at mga pangalang matagal mong iningatan. Sa gitna ng warehouse ay nakatayo ang mga taong may kanya-kanyang dahilan para matakot sa pag-apaw na iyon. Si Rodolfo, dahil ang kapangyarihan niya ay itinayo sa mga pabor at pananahimik. Si Teresa, dahil ang natitira niyang dangal bilang ina ay matagal nang kinakain ng mga lihim. Si Daniel, dahil ang galit na nagpabalik sa kanya sa San Isidro ay biglang humaharap sa posibilidad na ang ama nilang iniidolo ay minsang nadumihan din ng kasalanan bago sinubukang bumawi. Si Adrian, dahil ang unang tunay na mabuting bagay na pinili niyang gawin ay dumaan sa bangkay ng lalaking hindi niya dapat pinatay. At si Lila, dahil siya ang nasa gitna ng lahat ng ito, hawak ang folder, nakatingin sa ina, sa kapitan, sa kapatid, at nararamdaman na wala ng iisang bersyon ng pagmamahal ang sapat para buhatin ang gabing ito. Si Nestor ang unang sumire sa katahimikan. Dapat dalhin agad natin yan sa media at sa provincial prosecutor, sabi niya, mabilis ang boses, halatang inuunahan ng posibilidad na maaga sa kanya ang sitwasyon. Kapag inabot pa ng umaga at naiwan pa yan sa inyo, mawawala lang ang ebidensya. Napatingin sa kanya si Daniel. At bakit parang handang-handa ka? Kumunat ang noo ni Nestor. Dahil ito ang pagkakataon para lumabas ang totoo. O pagkakataon para manalo ka sa eleksyon.
Tumigas ang panga ni Nestor. Hindi ito ang oras para magduda sa lahat. Mali. Malamig na sabi ni Lila, sa unang beses na diretsahan niyang tinutulan ng isang taong may posisyon. Ito na nga ang oras para magduda sa lahat. Napatingin sa kanya ang lahat. Maging si Teresa ay tila nagulat sa tibay ng boses ng anak. Ngunit totoo, kung may itinuro ang buong gabing ito sa kanya, iyon ay ang kasamaan ay hindi laging sumisigaw. Minsan, maayos ang polo nito, mahinahon magsalita, marunong makiramay, at handang mag-abot ng tulong sa tamang sandali para sa maling dahilan. Hindi lalabas ang mga papel na parang campaign material lang, dagdag ni Lila. Hindi mamamatay si Mateo para gawing slogan. Bahagyang natahimik si Nestor, ngunit hindi bumigay ang tingin. At anong gusto mong gawin? Tanong iyon na matagal nang iniiwasan ni Lila sa sarili. Ano nga ba? Sa simula, gusto lang niyang malaman kung sino ang bumaril sa kapatid niya. Pagkatapos, gusto niyang malaman kung bakit. Ngayon, hawak na nila ang dahilan, ang mga pangalan, ang mga tape, at ang mga taong sangkot. Ngunit wala pa ring malinaw na daan patungo sa uri ng hustisyang hindi sisira sa lahat ng matitira sa kanila. Hindi na maibabalik si Mateo. Hindi na malilinis ang pangalan ng ama nila sa paraang gusto ni Daniel. Hindi na maaalis ang pagkukulang ni Teresa bilang ina. At hindi rin magiging inosente si Adrian dahil lamang nagsalita siya. Ang kaya lamang nilang gawin ay pumili kung anong uri ng sugat ang handa nilang dalhin pagkatapos nito. Dadalin natin sa labas ng barangay, sabi ni Lila sa wakas. Hindi kay Nestor, hindi sa pulis dito, hindi sa mga taong kayang abutin ni Rodolfo. Umismed si Rodolfo, at sa tingin mo may maaabot pa kayo kapag nakaalis kayo rito. Hindi siya sumisigaw, ngunit nagbabago na ang balanse sa mukha niya. Wala na roon ang buong kumpiyansang hawak niya kanina. May pumapasok ng galit, ang klase ng galit ng lalaking unang beses nakakakita na ang mga taong dati niyang natutuhog sa takot ay may kakayahang pumili ng iba. Subukan mo, sagot ni Daniel. Kanina mo pa ako minamaliit na parang batang umalis sa baryo. Pero tandaan mo, ang lalaking bumalik ay wala nang pakialam kung mapahamak pa ulit. Ikaw ang mas maraming mawawala. Tumingin si Rodolfo sa kanya ng matagal. Sa likod ng matigas niyang mukha ay may gumagalaw na alaala, at sa kabila ng sarili niya ay naisip niya ang ama ni Daniel. Parehong klase ng titig. Parehong mga lalaking dumudulas sa hawak niya kapag naniniwala silang wala na silang mas malaking dapat ipagtanggol kundi ang totoo. Ang kaibahan lang, noon ay mas madali niyang napigilan ang isa. Ngayon, masyadong marami ang nakatingin. Teresa, sabi niya nang hindi inaalis ang mata kay Daniel, sabihin mo sa mga anak mo kung anong mangyayari kapag itinuloy nila ta. Napapikit si Teresa. Matagal bago siya nagsalita. Ang mangyayari ay ang dapat nang nangyari noon pa. At handa ka bang madamay? Matagal na kong nadamay. Umiling si Rodolfo, ngunit sa galaw na iyon ay hindi na lamang pagkadismaya ang naroon. Parang may personal na sugat na sumasabay sa pagbagsak ng kontrol niya. Pagkatapos ng lahat ng tinulong ko sayo. Doon biglang tumingin sa kanya si Teresa ng diretso, at si Lila ay parang unang beses nakita ang ina na hindi lamang takot o pagod. May galit doon, lumang galit. Huwag mong tawaging tulong ang pagpapatahimik sa isang babaeng nawalan ng asawa dahil sa sistema mong tinulungan mong buuin, sabi niya. Huwag mong tawaging utang na loob ang pagbabantang kunin pati mga anak ko. Iningatan ko kayo. Hindi, iningatan mo ang sarili mo. Ang bawat salita ni Teresa ay hindi sigaw, ngunit mas tumatama dahil iyon ang mga salitang 30 taon niyang nilunok. Naramdaman ni Lila na nanginginig ang mga kamay niya hindi dahil sa takot lamang, kundi dahil sa kakaibang ginhawa at sakit na sabay. Sa wakas, nagsasalita ang ina niya. Ngunit bakit kailangang hintayin pa ang bangkay ni Mateo para mangyari iyon? Sa tanong na iyon ay umangat muli ang konsensya niya laban sa ina. At sa parehong sandali, nakita niyang nanginginig din ang balikat ni Teresa, na para bang bawat salitang inilalabas nito ay katumbas ng bahagi ng katawan nitong ibigay. Kailangan na nating umalis, sabi ni Mang Isko, sumisilip sa labas. May mga tao nang nagkakagulo sa daan. Kumalat na yata na nandito kayo. Hindi nakatakataka. Sa baryo, ang balita ay lumilipad ng mas mabilis sa sasakyan. Isang ilaw sa warehouse, mga kotse sa gitna ng ulan, at ang presensya ng 2 kalabang politiko ay sapat na para magkumpol ang hinala ng buong barangay. Mas mabuti, sabi ni Nestor.
Mas maraming saksi, mas maraming tsismis, putol ni Lila. At mas maraming paraan para magulo ang totoo. Saglit na natahimik si Nestor. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rodolfo. Tapos na ang panahon mo, Kap. Bahagyang ngumiti si Rodolfo. Akala mo lang. At halos kasabay ng pagsagot niyang iyon, may kumislap na liwanag sa kamay ni Salcedo. Nakita iyon ni Adrian bago ang lahat. Bumaba, sigaw niya. Ang putok ng baril ay sumabog sa loob ng warehouse, kasunod ang hiyaw, kaluskos ng mga paa, pagbagsak ng cassette player, at pagdilim ng ilang segundo sa isip ni Lila habang yumuyuko siya dala ng biglang pagtulak ni Daniel. Pag-angat niya ng ulo, nakita niyang si Benny ang nakahandusay sa semento, duguan ang tagiliran. Nataman siya habang sinusubukang agawin ang baril kay Salcedo. Nagkagulo ang lahat, sinugod ni Daniel si Salcedo at nagbuno sila sa putik at alikabok. Si Joel at Marlon ay umatras, hindi sigurado kung ipagpapatuloy pa ang marahas na pagsunod ngayong napakarami ng mata ang nakakakita. Si Rodolfo ay napaatras ng isang hakbang, isang iglap na pagkabigla ang sumire sa composor niya. Ngunit mabilis din niyang binalik ang sarili. Mga tanga, sigaw niya sa mga tauhan. Ibaba niyo ang baril, ngunit huli na. Ang isang putok, gaano man aksidente, ay sapat para tuluyang mabasag ang ilusyon ng kontrol. Lumuhad si Adrian sa tabi ni Benny. Tiyong, tingnan mo ko. Umuubo ng dugo si Benny, nangingitim ang labi. Huwag mong hayaang maulit, bulong niya. Humawak siya sa pulsuhan ni Adrian, mahina na ngunit mariin pa rin, at sa hawak na iyon ay naramdaman ng binata ang lahat ng taon na hindi nila napag-usapan ng diretsahan. Ang pagiging ama-amahan ng tiyuhin niya nang mamatay ang tunay niyang ama. Ang mga maling trabahong pinasok nila ng sabay. Ang bawat payong ganito talaga sa mundo na unti-unting naging lason. Tapos na, sabi ni Adrian, nanginginig ang boses. Tapos na ta. Hindi pa, mahina ngunit malinaw na sagot ni Benny. Kaya tapusin mo ng tama. Sa tabi, si Teresa ay napaupo sa gilid ng kahon, hawak ang dibdib, habang si Lila ay mabilis na pinupulot ang mga nahulog na papel at tape. Hindi na siya umiiyak, wala nang espasyo para umiyak sa sandaling iyon. Ang meron ay isang malamig na determinasyon na kahit siya ay hindi alam na kaya niyang maramdaman. Ang katahimikan na minsang itinuro sa kanya bilang kagandahang asal ng mabuting anak ay tuluyan nang namatay ngayong gabi. Pumunta siya kay Daniel na noon ay nasa ibabaw ni Salcedo at halos pasabugin na sa suntok ang mukha nito. Tama na, sigaw ni Lila. Hindi natin siya papatayin dito. Nanginginig ang katawan ni Daniel. Pinatay nila si Mateo. At gusto mong maging katulad nila. Napatingin si Daniel sa kapatid, hingal na hingal, punong-puno ng pawis, ulan, at putik ang mukha. Hindi siya tumigil dahil kumalma siya. Tumigil siya dahil si Lila ang nagsabi. Iyon ang huli niyang natitirang pisi sa pagitan ng galit at lubusang pagbagsak. Binitawan niya si Salcedo at tumayo. Sa kabilang dulo, si Rodolfo ay ilang hakbang lamang mula sa pinto, tila nag-iisip kung aalis, susugod, o muling makikipag-usap. Ngunit nang marinig nila ang mga boses sa labas mga kapitbahay, tanod, ilang usisero, at marahil ilang taong dati niyang kontrolado ngunit ngayoy papasok na bilang saksi alam niyang hindi na pareho ang larong hawak niya kanina. Hindi mo ito may tatago, sabi ni Lila sa kanya. Hawak niya ang folder, ang tape, at ang voice recorder na parang mga piraso ng bangkay na kailangan niyang dalhin hanggang sa hukuman ng mga buhay. Tumingin si Rodolfo sa dalaga, at sa unang pagkakataon ay may kung anong hindi pagkapuot ang dumaan sa kanyang mukha. Hindi rin awa, isang uri ng pagkilala. Marahil nakita niya kay Lila ang parehong katigasan na minsang mayroon din siya bago niya piniling baluktutin ang sarili para sa kapangyarihan. Akala mo kapag lumabas ang totoo, mananalo kayo, sabi niya. Hindi, sagot ni Lila. Pero titigil na kaming matalo ng tahimik. Sa likod niya, dumating ang mga unang tao mula sa baryo. May mga tanod, may ilang matandang babae, may kabataang nanginginig sa tsismis at takot, at sumunod na rin ang isang media stringer mula sa bayan na tinawagan pala ni Junjun nang marinig nitong umalis sina Lila. Mabilis ang pagbabago ng mukha ng eksena. Ang private ong bodega ng mga lihim ay naging pampublikong lugar ng mga mata. At doon, sa harap ng mga taong matagal niyang binuhay sa pabor at pananakot, unang beses na napilitang tumayo si Rodolfo de la Cruz nang wala ang kanyang pader ng eksklusibong kontrol. Sinubukan pa rin niya.
Walang mangyayari rito nang walang abogado, matigas niyang sabi. At walang mangyayaring pag-aresto base sa kwento lang ng mga galit na tao. Ngunit ang problema sa kanyang linya ay may dugo na sa sahig, may tape na narinig ng maraming tao, at may pulis na nahulihan ng baril sa gitna ng tangkang pag-agaw ng ebidensya. Masyadong sabog na ang gabi para maibalik pa sa simpleng pagtalbog ng impluwensya. May ambulansya na, sigaw ng isang kapitbahay mula sa labas. Habang binubuhat si Benny sa improvised stretcher, hinailan nito ang manggas ni Daniel. Hindi sila malapit noon. Ngunit sa sandaling iyon ay parang may pasan silang iisang bangkay. Ingatan mo ang nanay mo, bulong ni Benny. Hindi lang takot ang dahilan kaya siya tumahimik. Bago pa makapagtanong si Daniel, ipinikit na ng matanda ang mata, hindi pa patay ngunit malubha. Nadala siya palabas, kasabay ng hiyaw ng ilang tao at ng ingay ng paparating na mas formal na awtoridad mula sa bayan. Samantala, si Salcedo ay pinigilan ng mga tanod, at sa bawat pagtatangka niyang magsalita ay lalo lamang lumalalim ang tingin ng mga nakapaligid sa kanya. Si Nestor, gaya ng inaasahan, ay agad sumubok sumingit sa gitna ng eksena bilang leader na may solusyon, ngunit si Lila mismo ang nagtakda ng hangganan. Hindi ikaw ang hahawak nito, sabi niya. Pwede kang sumama bilang saksi kung gusto mo. Pero hindi ito kampanya. Hindi sanay si Nestor na hinaharangan ng babaeng Daishi halos hindi nagsasalita sa harap ng mga opisyal. Ngunit napilitang tumango, dahil sa dami ng tao sa paligid, mas mapanganib sa imahe niyang ipakita ang ambisyon ng lantaran. Bandang madaling araw, dinala ang mga dokumento, tape, at recorder sa tanggapan ng Provincial Investigative Unit sa bayan, hindi sa lokal na presinto. Isinama sina Lila, Daniel, Teresa, Adrian, at ilang saksi. Sa biyahe, tahimik silang halos lahat. Ang pagod ay nakasandal sa kanilang mga balikat na parang isa pang taong nakasakay sa sasakyan. Ngunit sa likod ng katahimikan ay may mga nag-uumpugang alon. Si Daniel, nakatingin sa bintana, ay hindi mapagdesisyonan kung ano ang mas masakit ang malaman na hindi ganap na malinis ang ama nila, o ang maunawaang kahit marumi ito minsan ay sinubukan pa rin itong bumawi at doon naubos. Si Teresa na may hawak ang panyo at hindi tumitigil sa marahang panginginig, na para bang ngayong nagsalita na siya ay saka pa lamang lumuluwag ang takot na matagal nang nakabaon sa katawan niya. Si Adrian ay nakaupo sa dulo, duguan pa rin ang labi, walang lakas tumingin ng diretso sa mga Rivera. Alam niyang kahit anong gawin niya mula rito ay hindi na mabubura ang katotohanang siya ang bumaril kay Mateo. Ang kaya lamang niyang pagtrabahuhan ay ang uri ng responsibilidad na hindi humihingi ng agarang kapatawaran. At si Lila, sa gitna nilang lahat, ay tahimik na humawak sa rosaryo ni Mateo na kinuha niya bago sila umalis ng bahay. Habang umiikot ang sasakyan sa madilim na kalsada papuntang bayan, naramdaman niya ang bigat ng mga butil nito sa palad. Naalala niya ang kapatid noong maliit pa sila, laging sumasalo sa kanya kapag nadada pa siya. Laging inuunahan siyang pag-alitan para siya ang mapag-alitan ng mas kaunti. Naalala rin niya ang tanong nitong, hanggang kailan tayo matatakot? At doon niya tuluyang naramdaman ang pagkawala. Hindi sa putok ng baril. Hindi sa bangkay sa kabaong. Kundi sa sandaling iyon, sa sasakyang papalayo sa baryo, habang nauunawaan niyang ang buong lakad nilang ito ay ipinagpatuloy lamang nila mula sa isang tapang na si Mateo ang unang nagbayad. Pagsapit ng umaga, mabilis ang proseso ngunit mabigat. Kinuha ang mga pahayag, pinakinggan muli ang tape, tinanggap ang mga dokumento, itinala ang insidente sa warehouse at ang pagbaril kay Benny. Hindi pa ito hustisya, simula pa lamang ito ng mas mahabang laban. Ngunit sa bawat opisyal na hindi taga San Isidro, sa bawat bagong pares ng mata na tumitingin sa mga papel ng walang personal na utang kay Rodolfo, unti-unting naramdaman ni Lila na ang daigdig ay maaaring hindi ganap na patas, ngunit hindi rin ito ganap na sarado. Bandang tanghali, lumabas ang balitang pansamantalang dinitain si Salcedo at isinailalim sa investigasyon si Rodolfo, habang si Adrian ay kusang loob na nagbigay ng buong salaysay tungkol sa utos na natanggap niya at sa pagbaril kay Mateo. Nang marinig iyon ni Daniel, napapikit siya. Aamin ka? Tanong niya rito sa hallway. Tumango si Adrian. Oo, alam mong ikukulong ka. Oo, at iniisip mong sapat na yun. Humarap sa kanya si Adrian, pagod na pagod ang mga mata. Walang sapat, pero hindi ko na kayang piliin ang mas madaling kasinungalingan. Walang sagot si Daniel.
Matagal niyang inisip na ang galit ay magbibigay sa kanya ng direksyon kapag nakita na niya ang may kasalanan. Ngunit ngayon naroon ang isa sa mga taong direktang responsable, umaamin, handang makulong, at wala pa ring ginhawa. Doon niya naunawaan na ang hustisya ay hindi gamot. Hindi nito pinapagaling. Inilalagay lamang nito sa tamang pangalan ang sugat. Kinagabihan, bumalik silang pamilya sa San Isidro para sa huling gabi ng lamay ni Mateo bago ilibing kinabukasan. Iba na ang tingin ng baryo sa kanila. May awa, may hiya, may usisa, may pabor, may biglang paglapit ng mga taong deshi tahimik. May dalawang magsasakang dumating para sabihing kilala nila ang ama nila at matagal na rin silang natakot magsalita. May isang babae na umiiyak na nagsabing ang lupa ng pamilya niya ay kabilang sa mga papeles sa kahon. Ang lahat ng iyon ay hindi pa paglilinis. Isa lamang itong mapait na paglabas ng mga boses na matagal ding natulog sa hiya. Sa loob ng bahay, matapos ang mga nakikiramay, naiwan sina Teresa, Daniel, at Lila sa tabi ng kabaong. Tahimik sila ng matagal. Sa wakas ay si Teresa ang nagsalita. Hindi ko hinihingi na patawarin niyo ako ngayon. Walang sumagot agad. Hindi ko rin alam kung mapapatawad ko ang sarili ko. Bakit hindi mo sinabi sa amin noon pa? Tanong ni Lila, hindi galit, ngunit hindi rin mahinahon. Ito ang tanong ng anak na kailangang marinig ang hindi komportableng bersyon ng ina. Huminga ng malalim si Teresa. Kasi sa una, akala ko kaya kong dalhin mag-isa. Tapos bawat taon na lumipas, lalong humirap magsimula. Habang tumatagal ang katahimikan, parang mas mahal ang magiging kapalit ng pagsasalita. Hanggang sa hindi ko na alam kung pinoprotektahan ko ba kayo o ang natitira kong dignidad. Tumulo ang luha niya, tahimik lamang. At nang makita kong si Mateo ang nakakuha ng mga papel, natakot ako. Hindi dahil gusto kong iligtas si Rodolfo, kundi dahil alam kong kapag lumabas ang lahat, malalaman niyo rin ang kahinaan ng tatay niyo. Natakot akong kamuhiin niyo siya. Natakot akong kamuhiin niyo ako. Dahan-daang umupo si Daniel. Sa haba ng gabing lumipas, ngayon lamang siya mukhang tunay na pagod. Galit ako sa'yo, ma, diretsong sabi niya. Nang inag ang baba ni Teresa ngunit tumango. Alam ko. At galit din ako kay Papa dahil hindi siya nagsalita agad. Napapikit siya, mahigpit. Pero mas galit ako sa mga taong gumawa ng sistemang kailangan pa nilang pumili sa pagitan ng hiya at buhay. Tahimik na napaluha si Teresa. Hindi iyon kapatawaran. Ngunit hindi rin iyon lubusang pagtalikod. Sa pamilyang tulad nila, marahil ganoon nagsisimula ang paghilom hindi sa malinis na pag-amin ng okay na, kundi sa maruming pagpayag na manatili sa iisang silid kahit marami pang hindi mapapatawad. Lumapit si Lila sa kabaong at hinaplos ang kahoy. Hindi kita nailigtas, kuya, bulong niya. Pero hindi ka na namin hahayaan na mamatay lang bilang tsismis sa kalsada. Kinabukasan, sa libing ni Mateo, dumagsa ang mga tao. Ang iba ay dahil mahal nila ito. Ang iba ay dahil gusto nilang masaksihan ang pagbagsak ng isang pangalan. Ang iba ay dahil gusto nilang siguraduhin kung kaninong panig sila dapat pumwesto sa bagong gulo ng baryo. Ngunit sa gitna ng lahat ay wala nang pakialam si Lila sa kanilang bulong. Habang ibinababa ang kabaong sa lupa at bumibigat ang tunog ng bawat banta ng lupa sa ibabaw nito, naramdaman niyang may bahaging hindi na kailanman mababalik sa dati. Ngunit may isa ring bahaging sa unang pagkakataon ay tumitigil ng yumuko. Sa di kalayuan, may mga pulis mula sa bayan na dumaan sa kalsada patungo sa bahay ni Rodolfo para sa mas formal na pagseselyo ng ilang dokumento. Kumalat ang balita na lalaban ito, syempre. Maghahain ng mga mosyon. Magtatangkang iligtas ang pangalan. Malamang ay may mga kakampi pa rin sa mas mataas na antas. Ang laban ay hindi matatapos sa isang raid o isang tape. Ngunit nagsimula na ang pagbagsak. At minsan, sapat nang magsimula ang pagbagsak para hindi na maibalik ang dating tindig ng pader. Pagkatapos ng libing, naiwan sina Lila at Daniel sa ilalim ng puno malapit sa sementeryo. Tahimik silang nakatingin sa sariwang lupa. Aalis ka ulit? Tanong ni Lila. Matagal bago sumagot si Daniel. Hindi pa. Tumingin siya sa kapatid. Marami pa tong hahabulin. At sa unang pagkakataon, ayoko nang iwan ka rito para ikaw na naman ang samalaw. Tumango si Lila, at sa simpleng sagot na iyon ay may munting ginhawang pumasok sa pagod niyang dibdib. Hindi nito mabubura ang mga naunang taon. Hindi nito ibabalik si Mateo.
Pero ito ang uri ng pangakong hindi magarbo, at dahil doon ay mas totoo. Sa hapon ding iyon, bago lumubog ang araw, dumating ang balitang binawian na ng buhay si Benny sa ospital. Tahimik na umupo si Adrian sa labas ng klinika nang marinig iyon. Walang umiyak para sa kanya roon maliban sa isang malayong pinsan. Ganoon kalupit ang buhay ng mga lalaking matagal nang nabuhay sa gilid ng kapangyarihan ng iba. Kapag namatay, hindi malinaw kung sino ang tunay na magdadalamhati at sino ang lihim na magpapasalamat na nabawasan ang isang saksi. Sa kabila nito, dumating si Lila. Hindi siya lumapit para aliwin. Umupo lamang siya sa kabilang dulo ng bangko. Narinig ko, sabi niya. Tumango si Adrian, hindi tumingin. Kasalanan ko rin ta. Maraming bagay ang kasalanan mo, sagot ni Lila. Matagal siyang tahimik bago nagdagdag, at hindi ko alam kung darating ang araw na mapapatawad kita. Hindi ko hinihingi, mabuti, ngunit hindi siya umalis agad. Sa katahimikang pinagsaluhan nila roon, alam nilang pareho na ang koneksyon nila sa isa't isa ay habang buhay ng masasaktan ng pangalan ni Mateo. Gayunman, alam din nilang pareho silang saksi sa parehong sistema, parehong binago ng parehong gabi, at parehong may obligasyong hindi na kayang iwan sa simpleng pagtalikod. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ang mga formal na kaso. Lumabas sa pahayagan sa probinsya ang mga detalye ng land fraud scheme sa San Isidro. Hindi lahat ng pangalan ay kaagad isinapubliko, ngunit sapat na ang nailabas upang magkagulo ang mga alyansa. May ilang tumstigo, may ilang umurong, may ilang biglang nagkasakit, may ilang lumapit kina Lila para makipag-areglo. Walang malinis, ngunit sa kabila ng lahat ng pagod, ng pagdududa sa sistema, at ng paulit-ulit na pagtatangkang baluktutin ang kwento, nanatili si Lila. Kasama si Daniel, minsan kasama si Teresa, na unti-unting humaharap sa mga tanong sa publiko na may halong pandidiri at pakikiramay. At kasama rin, sa ibang dulo ng proseso, si Adrian na nagsimulang akuin ang legal na parusang dapat sa kanya. Isang hapon, habang naglilinis si Lila ng mga natirang gamit ni Mateo, may nakita siyang maliit na notebook sa ilalim ng aparador. Sa huling pahina nito ay may sulat kamay ng kapatid. Walang petsa, isang maikling pangungusap lamang. Hindi ko alam kung matatakot ako o lalaban, pero siguro pareho naman yun basta hindi na ako tatahimik. Umupo si Lila sa sahig at sa wakas ay umiyak siya ng buo, hindi tulad ng mga unang gabi na putol-putol at laging may kasunod na gawain. Umiyak siya para kay Mateo. Para sa ama nilang hindi ganap na santo ngunit sinubukang bumalik sa tama. Para sa inang natutong mabuhay sa takot hanggang sa mawalan ng boses. Para kay Daniel na kinailangang bumalik para maintindihan na ang galit ay hindi sapat na tahanan. Para kay Adrian na huli nang natutong pumili. At para sa sarili niyang hindi na makakabalik sa pagiging simpleng anak na naghihintay lamang ng katahimikan. Nang hamupa ang iyak niya, tumingin siya sa bintana. Sa labas ay naroon ang parehong barangay, parehong kalsada, parehong mga bahay. Ngunit hindi na ito ang parehong mundo. Hindi dahil luminous na ang lahat, kundi dahil wala nang maibabalik sa dating anyo ang mga lihim na minsang sumabog. At sa ganoong klaseng katotohanan, minsan ang pinakamalapit sa kapayapaan ay hindi paghilom, kundi ang pagpiling mabuhay nang hindi na umiwas sa sugat. Sa gabing iyon, ipinasok niya sa isang kahon ang rosaryo ni Mateo, ang notebook nito, at ang kopya ng unang complaint affidavit ng ama nila na hindi naihain noon. Inilagay niya iyon sa ibabaw ng aparador, hindi para itago kundi para maalala. Nang pumasok si Teresa sa kwarto at makita ang kahon, huminto ito sa may pintuan. Pwede bang? Hindi nito natapos ang tanong. Tumango si Lila, lumapit ang ina at hinawakan ang rosaryo. Magkatabi silang tumayo roon, hindi ganap na maayos, hindi ganap na sira, at marahil ganoon nga ang pamilyang dumaan sa apoy. Walang malinis na pagtatapos. May mga araw na mabibigat pa rin. May mga pangalang sisikip pa rin ang dibdib nila kapag nababanggit. May mga pagdinig pa. May mga parusa pang hihintayin. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, wala nang katahimikang ipinipilit. At sa bahay ng mga Rivera, kung saan minsang ang bawat pader ay puno ng hindi masabi, iyon na marahil ang pinakamatinding anyo ng hustisyang kaya nilang mabuo mula sa abo.